May naiwan pong wallet sa kwarto namin. Sa tingin ko po ay kay Yaya Nita po ito. Sa dati niyo pong katulong na inalis na po sa trabaho. Nagtatakang tinanggap ni Elijah ang wallet. Okay, ako nang bahala dito. Ibibigay ko na lang kay Kauri para maisauli niya kay Yaya Nita. Tumango naman si Esperanza. Sige po sir. Nang makaalis na si Esperanza, nagtataka namang binuksan ni Elijah ang wallet na hawak. Sa katunayan ay hindi niya alam kung anong nagtulak sa kanya na pakialaman ng gamit na hindi naman sa kanya. May laman na ilang cash ang wallet pero ang pinakaumagaw sa atensyon ni Elijah ay ang litrato na nasa loob. Picture iyon ni Yaya Nita kasama ang dalawang batang lalaki ng mga anak nito. Napangiti si Elijah sa kanyang nakita at isasara na sana ulit ang wallet subalit nagtaka nang may isang picture ang nalaglag mula sa wallet. Dinampot ni Elijah ang picture at animoy binuhusan siya ng isang baldeng nagyayalong tubig sa kanyang nakita. Picture yon ng isang babaeng kasama ang lola nito. Parehong may matamis na ngiti sa labi. Kilalang kilala niya ang mga nasa picture. Pero ang pinakaumagaw sa pansin niya ay ang dalaga na kahit kailan hindi nawala sa isip at puso niya. Sanita? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Kapag malaki na tayo, tulungan natin si Mama para hindi na siya mahirapan sa pagtatrabaho ha. Kailangan natin siyang mabigyan ng magandang buhay para hindi niya na kailangan na magkayod kalabaw para sa ating dalawa. Seryosong sabi ni Frixus sa kanyang nakababatang kapatid na si Filemon habang hawak ang ilang tali ng sampagita. Opo kuya, pangharap ko rin na mabigyan si Mama ng magandang buhay. Kahit na paulit-ulit man na sinasabi sa atin ni Mama na hindi natin siya responsibilidad, gusto ko pa rin na makabawi sa kanya sa lahat ng kabaitan, pagmamahal at pag-aalaga niya sa atin. Masiglang sagot ni Filemon habang kumikislap ang mga mata na merong kakaibang mga kulay sa kasabikan. Tama, mahal na mahal niya tayo at wala siyang sawa sa pagtatrabaho para lang matustusan niya ang pag-aaral natin at lahat ng mga pangangailangan natin. Kaya dapat lang na magsumikap tayo sa buhay para sa ating mga sarili. At higit sa lahat, para kay Mama. Kailangan natin makabawi sa lahat ng pagsusumikap at sakribisyo niya para sa atin. Dagdag pa ni Frixus. Gumisi naman si Filemon. Excited na akong tumanda, kuya. Excited na ako magkatrabaho at maibigay kay Mama ang mas magandang buhay. Kasalukuyang nasa tapat ng malaking simbahan ang magkapatid na sina Frixus at Filemon para magtinda ng sampagita. Araw ng Sabado ngayon kaya wala silang pasok sa eskwela. Sa ting wala silang pasok sa eskwela, nagpapaalam sila sa kanilang ina na si Yaya Nita de la Silva na magtinda ng mga sampagita na kinuha nila mula sa kapitbahay. Ginagawa nila ito para magkaroon ng pambaon sa susunod na linggo. O kaya naman ay maipamigay nila sa kanilang ina. Ang dalawang magkapatid ay hindi natatakot sa init ng araw o sa pagod na dulot ng pagtayo sa tapat ng simbahan dahil alam nilang bawat sampagita na kanilang mabibenta ay malaking tulong na para sa kanilang ina. Lalo pat mag-isa lang ang kanilang ina na nagtutusto sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Single mother kasi ang mama nila at wala na ring ibang pamilya maliban sa kanilang dalawa. Habang nagtitinda, nagbibiruan pa silang dalawa at nag-alok ng mga bulaklak sa bawat taong pumapasok at lumalabas sa simbahan. Sa totoo lang, ayaw talaga ng ina ng mga bata na nagtitinda sila sa simbahan dahil masyado raw delikado para sa kanila, lalo pat kay babata pa nila. 9 na taong gulang pa lamang si Frixus at si Filemon naman ay 7 taong gulang. Sa sunod na buwan ay 8 taong gulang na ito. Pero sa kabila ng bata nilang mga edad, wais na kung mag-isip ang dalawa. Iyon bang hindi mo maisip na kay babata pa nila dahil sa mga matured na sila kung mag-isip?
Sa kabila ng kanilang murang edad, makikita mo na wais mag-isip ang dalawang bata. Sa kanilang mga salita at kilos, para bang hindi mo iisiping mga bata pa sila dahil may mga pagkakataon na mas mature pa silang mag-isip kesa sa mga nakakatanda. Marunong na silang tumingin ng tama at mali at naiintindihan na nila ang kahalagahan ng pagsusumikap at pagtutulungan bilang isang pamilya. Nagtitinda na naman kayo, nasan bang mga magulang ninyo at hinahayaan lang kayo na magtinda ng sampagita rito? Tanong sa dalawa ng isang ginang nakakalabas lang mula sa simbahan. Aristokratang itsura ng ginang, kaya hindi maiwasan na makadama ng kabang magkapatid. May trabaho po ang mama namin. Kinakabahan na tugon ni Frixus. May trabaho naman palang ina ninyo, bakit hinahayaan niya pa rin kayo na magtinda dito sa simbahan? Usong-uso na talaga ngayon ang child labor, ano? Ay, mga magulang nga naman sa panahon na to. Pagkatapos magpakasarap at mag-anak ng marami, pagtatrabahuin ng anak dahil hindi na kayang tustusan ng kanilang mga pangangailangan? Hindi po yan totoo. Matapang na sagot naman ni Frixus. Mabait po ang aming ina. Sa katunayan ay hindi niya po kami pinipilit na magtinda dito. Ngunit kami lang po nagpumilit dahil gusto namin na makatulong kay mama. Ayaw po namin na nakikita siyang nahihirapan kaya kahit na mga bata pa kami, gusto rin po namin na makatulong sa mama namin. Huwag niyo po sanang huhusgahan ang aming ina. Umispid ang ginang. Tila hindi naman ito natuwa sa narinig mula sa isang musmas na bata. Sus, kayong mga bata talaga. Binibilog lang ng mama ninyo ang mga utak ninyo. Ang katotohanan dyan ay masamang ina ang mama ninyo dahil pinapabayaan niya kayo dito. Matapang na sumagot naman si Filemon. Hindi natitinag sa paninira ng ginang. Hindi po ba kalalabas niyo lamang ng simbahan, ginang? Napakunatang noon ng ginang. Oo, bakit? Kung ganon, tsaka kung hiningi niyo po ng tawad sa Diyos ang lahat ng pagkakasala ninyo, ginang. Marahil ay nangumpisal din po kayo kanina sa loob. Sa tingin niyo po ba, ginang, ano po kaya magiging reaksyon ng mga santong tinawag ninyo habang pinagmamasdan kayo ngayon na nanghuhusga ng isang taong hindi niyo naman lubos na kilala sa harap mismo ng tahanan ng Diyos? Filemon, saway ni Frixus sa kapatid. Ngunit nananatiling matatag ang tingin ni Filemon sa ginang. Nag-aalangan si Frixus at muling tiningnan ng ginang na tila natigilan naman sa tanong na iyon ng isang 7 taong gulang na bata. Sandaling nawala ng kulay ang mukha ng ginang at kitang-kita sa mga mata ang labis na pagkahiya. Hindi nito inaasahan ang tapang ng sagot mula sa isang bata na tulad ni Filemon. Nakita niyo na? Masamang impluwensya ang mama niyo sa mga musmos na kagaya ninyo. Kung ano-anong tinuturo niya sa inyo. Paisteryang wika pa ng ginang, halatang labis ang pagkapahiya. Ngunit sa halip na umatras, nananatiling matapang si Filemon. Ang tunay na masamang impluwensya po ay yung mga taong tinuturuan tayong manghusga sa kapwa na hindi naman natin kilala. Hindi po ba't ang sabi ng Diyos, mahalin natin ang ating kapwa? Muli, tahimik ang ginang. Lalong dumami ang mga taong nakapaligid na nakikinig at tila nagsisimula ng bumalik ang kulay ng mukha nito. Ngunit hindi ito dala ng galit, kundi ng kahihiyan at pagsisisi. Bago pa man muling makapagsalita si Filemon, mabilis na itong pinigilan ni Frixus. Pasensya na po kayo sa inasal at sinabi ng kapatid ko, ginang. Sabi ni Frixus ng may mahinahong boses. Hindi niya lang po maatim na makarinig ng masama tungkol sa aming ina. Lalo na't pareho naming alam na wala naman siyang masamang ginagawa at naging mabuti siyang ina sa aming dalawa kahit mag-isa niya kaming tinataguyod. Sa kabilang banda naman ay isang babae ang nakikinig at nanonood sa nangyayari at hindi nito maiwasan na mabigla sa lahat ng mga katagang lumalabas sa bibig ng dalawang musmos na bata. Gumuhit ang isang makahulugang ngiti sa labi ng babae at agad din itong may tinawagan. Sa tingin ko ay may nahanap na akong isa pang candidate na kukumpleto sa tatlong kailangan natin.
Sabi ng babae sa kung sino mang kausap nito. Sorry po sir, hindi po namin sinasadya na harangan ang dadaanan ninyo. Kaagad na humingi ng paumanhin si Frixo sa isang lalaki na siguro ay magsisimba. Matapos nilang magpatentera sa daan. Ayos lang. Ngumiti naman ang lalaki at tiningnan ang hawak na sampagitan ng dalawang bata. Tinitinda niyo bang mga yan? Sumagot agad si Frixos. Opo sir, gusto niyo po bang bumili? Oo, magkano bang mga yan? 10 lang po isa sir. Ilan po bang gusto niyong kunin? Tiningnan ng lalaki ang wallet na kinuha ito mula sa loob ng bulsa at tila naghanap ng baryaron. Nang mag-ring ang cellphone nito, ibinalik ng lalaki ang wallet sa loob ng bulsa at kinuha ang cellphone. Sinagot na ng lalaki ang tawag at bigla na lamang nilampasan ng dalawang bata na pareho namang natulala at nabigla. Kuya, anong nangyari? Bakit po bigla na lang siya umalis? Nagtatakang tanong ni Filimon. Sa tingin ko ay mahalaga ang tawag na natanggap niya. Hindi po kaya nahihiya siyang magsabi na wala siyang pera, kuya? Tingnan mo na lang yung sasakyan niya. Napakaganda at halatang mamahalin. Sa tingin mo ba wala siyang pera sa ganda ng sasakyan niya? Sabi ni Frixo sabay turo sa magandang sasakyan. Kung sa bagay, ang ganda nga ng sasakyan niya, kuya. Ngumiti naman si Filimon. Paglaki natin, kuya, bilhin tayo ng ganyang sasakyan, ha? Tapos lagi nating isakay si mama. Dali natin siya kahit saan man niya gustong pumunta. Oo naman. Masayang sagot din ni Frixo sa kapatid. Pero sayang, kuya. Akala ko makakabenta na tayo. Kaso, bigla na lang umalis yung mayamang lalaki. Napakamot din si Frixo sa ulo. Oo nga eh. Pero hayaan mo na, maaga pa naman. Tsaka kung may bibili pa sa atin. Hapon na makauwi ang magkapatid sa kanilang bahay at halos sabay sila ng mama nila na dumating. Nagtataka naman ang magkapatid kung bakit tila balisa ang mama nila at may malalim na inaalala. Ayos ka lang po ba, mama? May hindi po ba magandang nangyari? Nag-aalala na tanong ni Frixos sa ina. Wala naman anak, ayos lang ang mama. Medyo napagod lang ako. Marami kasi kaming ginawa kanina doon sa restaurant. Sagot ni Yaya Nita sa anak. Lumapit si Frixos sa tabi nito. Kapag may problema ka po, sabihin mo lang sa amin ni Filimon, mama. Hindi naman po kami makakatulong na maresolba yon. Tutulungan ka naman po namin para kahit papaano, gumaan pong pakiramdam mo. Ngumiti si Yaya Nita sa maglalambing na anak. Maraming salamat anak. Sige na, magpahinga na muna kayo ng kapatid mo. Magluluto lang ako. Tatawagin ko na lang kayo kapag handa ng pagkain. Alanganin naman na tumango si Frixos at lumapit na ito sa kapatid na si Filimon na kakalabas lang din sa kwarto nila dahil nagpalit pa ito ng damit. Narinig naman ni Yaya Nita ang bunsong anak na nagtanong sa kuya nito kung ano nangyari. Marahil ay napansin ang pag-aalala sa itsura ni Frixos pero hindi niya na narinig kung ano ang sagot ni Frixos dahil dumiretso na siya sa kusina. Balita ko, magtatanggal raw ngayon ng mga staff. Sana naman hindi ako yun. Ako lang ang inaasahan sa aming pamilya. Walang trabaho ang mama at mga kapatid ko. Yung bagong asawa naman ng mama ko ay palamunin. Walang balak na maghanap ng pagkakakitaan. Gusto'y nakaupo lang siya buong maghapon at ayaw malang gumawa ng kahit anong gawain sa bahay. Nag-aaral pa ang isang kapatid ko. Nag-aalala ang sabi naman ni Wanda. Kaibigan at katrabaho ni Yaya Nita. At sana rin ay hindi ikaw yon dahil may mga anak ka. Tumango naman si Yaya Nita sabay nagbuntong hininga ng malalim at tinuloy pang pagpupunas niya sa mesa. Kahapon ay sinabi ng manager nila na ngayong araw ay kailangan nilang mag-alis ng ilang mga empleyado sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho dahil masyado na raw silang marami. Ayun ang dahilan kaya malungkot siyang umuwi kagabi. Nangangamba kasi siya na baka isa siya sa mawawala ng trabaho ngayong araw. Sobrang dami ng kailangan niyang bayaran at nakakaawa ang mga anak niya kung mawawalan man siya ng trabaho. Sinubukan niya na nga na maging positive ngayon at huwag mag-isip ng kung ano-ano. Ngunit sadyang hindi niya lang maiwasan.
Nag-aalala kasi talaga siya. Nakapagpa-check up ka na ba, Yaya Nita? Maya-maya pa ay tanong ulit ni Wanda sa kanya. Hindi pa nga sagot niya. Bakit hindi pa? Di ba lagi kang inaatake ng hika mo? Nag-aalalang tanong nito. Oo, pero hindi na mahalaga yun sa ngayon. May ibang mga bagay pa akong kailangang unahin. Marami rin kasi mga bayarin sa eskwela ang anak ko. Nakakaawa naman kung mahuhuli sila sa bayarin. Nako, kailangan mo nang agapan yung sakit mo. Baka mamaya kung ano pang mangyari, mas lalo pang nakakaawang mga anak mo. Sabay tapik ni Wanda sa balikat niya. Sa susunod na sahod, magpapacheck up na ako. May inhaler naman akong laging dala kaya kampante pa ako sa ngayon. Seryoso na siya sa kanyang trabaho. Mas maraming mga customer sa restaurant compare nitong mga nagdaang araw. Sobrang dalang lang ng mga pumapasok kung kaya'y wala siyang tigil sa pagpuna sa mesa. Yaya Nita, mag-usap tayo sa opisina ko. Seryoso na sabi ng kanyang manager na talagang lumapit pa sa kanya habang abala siya sa kanyang ginagawa. Sige po sir, sagot niya. Nagkatinginan pa silang dalawa ni Wanda na makita sa mga mata ang pag-aalala para sa kanya. Matapos niyang mapunasan ng mesa, ay nagtungo siya sa opisina ng manager para makapag-usap sila. Huminga muna ng malalim bago marahan na kumatok ng 3 beses sa pinto. Nang marinig niya ang boses ng manager mula sa loob, pinihit niya na pabukas ang pinto at pumasok na siya sa loob. Ano pong pag-uusapan natin, sir? Formal niyang tanong sa manager na nasa laptop pa rin ang tingin. Nag-angat naman ito ng tingin sa kanya. Tila hinahanap ang magandang salita na isasagot. Kung natatandaan mo ay nag-announce ako sa inyo kahapon na may ilang mga empleyado na mawawalan ng trabaho dahil sa sobra ng mga staff. Mariin siyang lumunok tsaka dahan-dahan din na tumango. Isa po ba ako sa mga mawawalan ng trabaho ngayong araw? At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Ano nga kaya ang dahilan kung bakit ipinatawag si Yaya Nita ng kanyang boss? Isa na nga ba siya sa mawawalan ng trabaho? Ngunit paano ang kanyang mga anak? Subaybayan natin ang kwento ni Yaya Nita sa mga susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Hindi mo ako kailangan sundan whatever your name is. Yayanita pong pangalan ko, sir. At kailangan po kitang sundan dahil yun po ang trabaho ko. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Isa po ba ako sa mawawalan ng trabaho ngayong araw? Yes. Nakausap ko na ang boss tungkol dito. At ipiniliwanag ko na rin sa kanya ang tungkol sa sitwasyon mo, ngunit buo na ang pasya nila na tanggalin ka sa trabaho. May mabigat po bang dahilan kaya ako ang natanggal sa trabaho? Hindi po ba nila nagustuhan ang trabaho ko? Tanong niya. Sa totoo lang ay wala rin ako nakikita na sapat na dahilan para ikaw ang dapat mawala ng trabaho. Alam ko kung gaano ka kasipag sa trabaho mo. Kaya nga pinaglaban kita sa mga boss natin. Subalit sadyang buo na ang desisyon nila na ikaw mapili sa mga mawawalan ng trabaho ngayong araw na to. Malungkot itong paliwanag. Wala na po bang ibang dahilan para hindi po ako mapabilang sa mga mawawalan ng trabaho ngayong araw? May mga anak po kasi akong binubuhay. Ako lang ang mag-isang nagtataguyod sa kanila kaya hindi po ako pwedeng mawalan ng trabaho. Halos nagsusumamong sabi niya. Wala nang ibang paraan, Yaya Nita. Nagbuntong hininga ng malalim ang manager. Ganon pa man, may alam akong trabaho na sa tingin ko ay makakatulong sa'yo. Talaga? Ano po yun, sir? In-slide nito sa mesa ang isang calling card palapit sa kanya. Tawagan mo lang ang number na andyan. Naghahanap sila ng katulong ngayon.
Malaki ang sahod nila kaya malaking tulong ang trabaho na yan para sa'yo at sa mga anak mo. Kinuha ni Yaya Nita ang calling card at tiningnan niya ng mabuti. Kakilala ko yan naghahanap ng katulong. Mababait sila, kaya kung sakali man na matanggap ka sa trabaho, wala ka rin kahit anong magiging problema sa kanila. Sabihin mo lang sa kanila na ako nag-refer sa'yo kapag mag-apply ka. Dagdag pa ng manager. Maraming salamat po, sir. Mag-a-apply po agad ako dito para sa mga anak ko. Masayang sabi niya. And by the way, mamaya lang ay isisenda sa bank account mo ang sahod mo para sa isang taon? Po? Sahod? Para sa isang taon? Gulat na tanong niya. Oh, yan kasi ang patakaran ng may-ari. Kapag may empleyadong natanggal sa trabaho, kailangan nila siyang sahuran ng parehong halaga ng magiging sahod mo para sa loob ng isang taon. Mabuti na lang talaga, kahit na medyo malas siya sa araw na to, ay may maganda pa rin nangyari dahil may trabaho na kaagad siyang pag-a-applyan at nag-send pa ng malaking halaga ang company bilang pa-farewell salary sa kanya at sa iba pang mga natanggal sa trabaho. Katulad nga ng sinabi niya sa manager niya at kay Wanda, kinabukasan after niyang mawalan ng trabaho ay tumawag na agad siya doon sa calling card na ibinigay ng dati niyang manager at sa sunod na araw na kaagad ang schedule ng personal interview niya. Congratulations, Miss Garcia! You're hired. Sa sunod na araw ay maaari ka na magsimula sa iyong trabaho. Nakangiting sabi sa kanya ng magandang babae na nag-interview sa kanya. Talaga po, ma'am? Naku, maraming salamat po. Masaya niyang saad. Tinanggap niya rin ang pakikipagkamay sa kanya ng magandang babae. Mabuti na lang talaga at madali lang ang interview kung kaya'y hindi siya nahirapan. At mabait din ang magandang babae na nagtanong sa kanya na nagpakilalang si Cowrie Cruz. Sekretary daw ito ng lalaking kailangan niyang alagaan at bantayan ng mabuti. Sa totoo lang, ang akala talaga ni Yaya Nita ay katulong ang papasukin niyang trabaho. Pero ipinaliwanag sa kanya ni Ma'am Cowrie na kailangan niya at ng dalawa pang bagong hire na mag-alaga sa boss nitong may sakit. Malaki ang sahod kaya hindi na siya nagdalawang isip pa. Sobrang saya naman ng mga anak niya nang malaman na may bago na agad siyang trabaho. Hindi niya muna kasi pinaalam sa mga anak niya na natanggal siya doon sa pinapasukan niyang restaurant dahil alam niya na malulungkot ang dalawa. Saka niya na lang sinabi ng sure nang may bago na agad siyang trabaho. Huwag kang mag-alala, Yaya Nita. Ako na munang bahala sa mga anak mo. Sabi ni Ryan, ang ninang ni Filimon na kaibigan niya rin. Work from home si Ryan kaya naman sa isip niya na dito niya muna iwan ang anak niya habang pumapasok siya sa trabaho. Dahil sa close rin naman si Ryan sa mga anak niya ay agad itong pumayag na doon muna ang dalawa sa bahay nito as long as magpo-provide siya ng needs ng dalawa. Maraming salamat, Ryan. Pasensya ka na kung pati ikaw ay naabala ko ha. Walang anuman. Mas okay na rin na dito muna sila sa akin. Para naman may kasama ako. Natatakot din kasi ako mag-isa dito. Para bang may multo akong kasama dito. Pabulong na lamang nasabi ni Ryan ang huling sinabi nito. Dahil ayaw na marinig ng mga anak niya. Ayaw ata matakot ang dalawa. Hindi madali kay Yaya Nita na malayo sa mga anak niya, ngunit kailangan niya na magtrabaho para sa kanila. Mabuti na lamang at nauunawaan naman niya ng dalawa kaya hindi sila nagtampo sa kanya. Umiyak lang dalawa nang kailangan niya nang umalis. Silang makakasama mo, Yaya Nita. Maliban sa kanilang dalawa ay may iba pang mga katulong dito sa mansyon. Bale, 10 kayong lahat dito sa mansyon. Pero ang 7 ay naka-assign na sa ibang mga gawaing bahay. Kayong 3 naman na naka-assign para alagaan si Mr. Martinez. Paliwanag sa kanilang 3 ni Ma'am Cowrie na siya rin sumundo kanina kay Yaya Nita doon sa gate ng village. Yaya Nita, meet Esperanza and Bermuda. Sila makakatuwang mo sa pag-aalaga kay Mr. Martinez. They are just few years older than you kaya sa tingin ko ay madali lang kayo na magkakasundo. Magalang na yumuko si Yaya Nita sa harap ng dalawang katrabaho niya.
Magandang araw po sa inyo. Ako po si Yaya Nita. Pero Nita na lang pong itawag ninyo sa akin. Sana'y maging magkasundo po tayong lahat. Ngunit nananatili lamang na tahimik ang dalawa na para bang wala silang naririnig kaya awkward na tiningnan niya si Ma'am Cowrie na bahagya namang napailin. As I said, kayong tatlo ang magiging magkatuwang sa pag-aalaga kay Mr. Martinez. Kaya make sure na magiging maayos ang relasyon ninyong tatlo dahil ang pinakaayaw ko at ni Mr. Martinez sa lahat ay yung mga nag-aaway-away. Do you understand? Sabay-sabay naman silang tumangong tatlo. After noon ay ang tanong naman ni Bermuda. Matanda na po ba si Mr. Martinez? May sakit ba siya? Paralisado na po ba siya at nakastay lang sa kanyang kama? No? Kung ganun po, ano pong kapansanan ni Mr. Martinez? Tanong naman ni Esperanza. Pero bago pa man makasagot si Ma'am Cowrie, ay may narinig na silang mga yapak pababa ng hagdan. Lahat sila'y napabaling ang tingin sa taong bumaba doon at ilang saglit lang ay nakita nila ang isang gwapong lalaki na may hawak na isang tungkod. Bata pa ito at sa tingin ni Yaya Nita ay ilang taon lang ang agwat ng edad sa kanya. Nang mag-angat ng tingin ng lalaki, ay sandali pang nagtagpo ang mga mata nilang dalawa at sa hindi malamang dahilan, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. He is Mr. Elijah Martinez. Boses iyon ni Ma'am Cowrie. Kaya silang tatlo ay takang-taka na sinundan ng tingin ng lalaki na hindi sila pinansin at umalis na. Siya pong kailangan naming bantayan? At alagaan? Nagtatakang sabi ni Esperanza. Pero mukha naman po siyang okay, Mama. Ang bata niya pat wala naman po ako nakikitang problema sa kanya. Inaasahan ko nang marinig mula sa inyo ang mga tanong na yan. Wika ni Ma'am Cowrie. But you're wrong. Hindi siya okay sa ngayon. Ano pong mali kay Sir Elijah, Ma'am? Tanong naman ni Yaya Nita. His name is Elijah Martinez. 35 pa lang siya pero na-diagnose na siyang may sakit. Naging makakalimutin siya sa kanyang edad. Dati siyang kilalang abogado at nagmamay-ari ng isang malaking law firm. Subalit na nasangkot siya sa isang malagim na trahedya. Nakomatose siya sa loob ng ilang buwan. At nang muling magkamalay, hindi na siya nakakaalala. Madalas niya na rin na makalimutan ang lahat ng bagay. Kahit pa kanina lamang nangyari ang lahat ng yon. Kailangan din nating bantayan ang kalusugan niya dahil may chance na magka-seizure at mag-bleed siya. Which, sobrang mapanganib. Seryoso na paliwanag sa kanila ni Ma'am Cowrie. Ang foster parents niya ang nagnanais sa kumuha ng 3 titingin sa kanila at magpapakatiwalaan na mag-aalaga sa kanilang anak. Kaya sana pagbutihan niyo ang trabaho niyo dito. Ipapaalala ko lang sa inyo na marami kayong benefits na makukuha kung gagalingan ninyo ang inyong mga trabaho. Sinabi rin sa kanila ni Ma'am Cowrie ang mga trabaho na naka-assign sa kanilang 3. Si Esperanza ang naka-assign sa paghahanda ng mga pagkain ni Mr. Elijah Martinez. Si Bermuda naman ang in charge sa mga gawain sa trabaho ni Mr. Martinez. Ito ang dapat na magpaalala kay Mr. Elijah Martinez ng mga kailangan nitong gawin. Kasama ng mga meeting, appointments, at iba pang mga gawain na may kinalaman sa kanyang trabaho. Samantala, si Yaya Nita naman ang naka-assign sa personal at mga pang-araw-araw na gawain ni Mr. Martinez. Dahil nga sa pagiging ulyanin na ni Mr. Martinez, kinakailangan niyang paalalahanan ito sa lahat ng aspeto. Mula sa simpleng pagligo, pag-ehersisyo, pag-inom ng gamot, at iba pang mga bagay na kailangan itong gawin sa loob ng isang araw. Mahalagang masiguro na nagagawa ni Mr. Martinez ang lahat ng ito upang manatili itong maayos at nasa tamang kondisyon. Araw-araw. Magandang araw po sa inyo, sir. Ako nga po pala si Yaya Nita de Silva. Magalang na pakilala ni Yaya Nita sa binatang boss niya na nasa harapan niya ngayon at nananatiling malamig ang tingin sa kanya. Tinanong ko ba kung anong pangalan mo? Masungit nitong tanong sa kanya. Nabigla naman si Yaya Nita dahil hindi niya inaasahan ang pagiging masungit nito. Pasensya na po, sir. Hindi na ulit siya nito kinibo at iniwan na siya roon.
Pero dahil nga sa trabaho niya na sundan ito para paalalahanan sa lahat ng mga bagay, ay sumunod naman agad siya sa boss niya na tila ay hindi naman ito nagustuhan. Tumigil ito sa paglalakad at inis siyang hinarap. Hindi mo ako kailangang sundan, whatever your name is. Yayanita po ang pangalan ko, sir, at kailangan po kitang sundan dahil yun po ang trabaho ko. Magalang na sagot niya. Anong trabaho? Naguguluhan na tanong nito. Tila may katotohanan niyang sinabi ni Ma'am Cowrie tungkol sa kondisyon ng boss niya at sobrang bilis nga nitong makalimot. Kahapon po ay nag-start po ako sa trabaho na maging katulong po ninyo. Kailangan ko raw po na ipaalala sa inyo ang lahat ng kailangan ko pong gawin para sa araw-araw. Mabait na paliwanag niya. Sandali ito napaisip sa sinabi niya pero tila kahit anong gawin na paghalongkat sa isip ay wala itong maalala sa nangyari. I don't remember hiring someone to do that. Si Ma'am Cowrie po ang nag-hire sa amin, sir. Amin? Why? Ilan ba kayo? And who's Cowrie? 3 po kami, sir. Nakilala niyo na rin po ang 2 kahapon. Si Ma'am Cowrie po ay ang sekretary ninyo. I don't remember. Ang nasabi nito. Tumango naman si Yayanita. Ngayon ay mas nauunawaan niya na kung bakit kailangan ni Sir Elijah ang mag-hire ng katulad niya. Naiintindihan ko po, sir. Hayaan niyo po mamaya. Makikilala niyo po ulit sila. Malamig lamang siyang tiningnan ni Elijah sa mga mata bago bigla siyang tinalikuran at tumuloy na ito sa paglalakad. Agad niya naman itong sinundan hanggang sa pumasok na ito sa loob ng kwarto. Ang sabi kasi ni Ma'am Cowrie sa kanya, huwag na huwag niyang aalisin ang mga mata niya dito dahil maaaring mapahamak ito. Nang maramdaman nito ang presensya niya, ay humarap ulit ito sa kanya. Makikita sa mukha nito ang pagkainis. Sino ka ba? At bakit ba mula pa kanina mo ako sinusundan? Inis itong tanong. Nalimutan na naman ito ang pangalan at paliwanag niya kanina. Ako po si Yayanita. Alalay niyo po ako. Nandito po ako para ipaalala sa inyo ang lahat ng kailangan niyong gawin. Bakit kailangan na walang tigil mo akong sundan? Yun po kasing sabi sa akin na kailangan ko pong gawin, sir. Don't follow me. I really hate it when someone keeps on following me. Inis na sabi nito at tumuloy na nga sa paglalakad patungo sa banyo kaya sinundan niya naman ito kahit naramdam niyang naiinis ito sa kanya. Pasensya na po, sir. Alam ko po na ayaw niyo sinusundan kayo pero kailangan ko po kasi na gawin to dahil ito po ang utos si Ma'am Cowrie na gawin ko. Maagap na paliwanag niya nung umikot na naman ito paharap sa kanya. Iihi lang ako. Kailangan mo pa ba akong sundan pati sa loob? Gusto mo rin ba na ipaalala sa akin kung paano umihi ng tama? Tumingin si Yayanita sa pinto ng banyo bago binalik ang tingin sa mukha nito at saka sumagot. Maghihintay na lang po ako dito sa labas, sir. Inis lamang siya nitong inirapan bago pumasok sa loob ng banyo at iniwan siya sa labas. Si Yayanita naman ay naghintay lang sa labas. Iniisip kung ano pa bang mga gagawin ni Mr. Martinez ngayong araw na kailangan niyang ipaalala ditong gawin. Makalipas ang ilang sandali ay bumukas na ulit ang pinto kaya agad siyang umayos para makita agad siya ni Mr. Martinez. Yan nga lang, para bang nalimutan ulit nito na nasa labas siya dahil nang makita siya ay nabigla ito at napatanong ng, "Who are you?" At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Hanggang saan ang kayang gawin ni Yayanita para sa kanyang alaga? May tsansa pa kayang maging magkasundo silang dalawa? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Yayanita? Yes, Ma'am Cowrie. Bakit po? May ipag-uutos po ba kayo? Wala naman. By the way, I heard na may anak ka na? Opo, ma'am. 2 po sila. 9 na taong gulang po ang panganay ko at ang bunso ko naman po ay 8 taong gulang. Oh, what about their father?
Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Makalipas ang ilang sandali ay bumukas na ulit ang pinto. Kaya agad siyang umayos para makita agad siya ni Mr. Martinez. Yun nga lang, para bang nalimutan ulit nito na nasa labas siya dahil nang makita siya, ay biglaan na lang itong napatanong ng, "And who are you?" Ang akala ni Yaya Nita ay magiging madali lang lahat dahil nga sa ang kailangan niya lang na gawin ay ang ipaalala kay Mr. Martinez ang mga kailangan nitong gawin sa pang-araw-araw. At kung kinakailangan ay tutulungan niya rin ito subalit hindi iyon naging ganong kadali. Lalo na't medyo may pagka-attitude din itong si Mr. Martinez. Sa lumipas sa isang linggo, ang paulit-ulit niyang ipinapakilala ang sarili niya dito dahil sa tuwing nakikita siya nito ay lagi itong nag-freak out kasi bakit daw lagi niya na lang itong sinusundan. "Kamusta naman ang trabaho ninyo?" Seryoso na tanong sa kanila ni Ma'am Cowrie na ngayon ulit nagpakita dito sa mansyon. "Maayos naman po, ma'am. Medyo mahirap lang po talaga na pakainin si Mr. Martinez ng mga masustansyang gulay at ang gusto niya lamang po ay laging uminom ng mga mamahaling alak o di kaya'y wine," sagot ni Esperanza. "Oh, that's so him," naiiling na sabi nito bago tiningnan si Bermuda. "Nung unang araw po ay nahirapan din po ako na ipaalala sa kanya na may mga meeting siya dahil nagmamatigas po siya palagi. Pero kalaunan ay maayos na rin po. Masungit lang po talaga sa akin si Sir." Huli siyang tiningnan ni Ma'am Cowrie at tinanong kung kamusta na ba ang trabaho niya. "Okay rin naman po ang trabaho ko, ma'am. Minsan ay natatakot lang po sa akin si Sir Elijah dahil lagi po ako nakasunod sa kanya. Pero pag pinapaliwanag ko po sa kanyang dahilan ay naiintindihan niya naman po kung bakit." Tumango naman si Ma'am Cowrie. "That's good. Masaya ako na kahit papaano ay nakapag-adjust na kayo sa mga trabaho ninyo. By the way, sa susunod na araw please be prepared dahil may ilang mga challenges ako para sa inyo." Anong challenge po, ma'am?" tanong ni Bermuda. "Malalaman niyo rin yan sa susunod na araw. Basta ang paalala ko sa inyo ay mag-ready lamang kayo." Makahulugang sabi ni Ma'am Cowrie bago tumayo. Nagpaalam na ito sa kanila na aalis na para kausapin si Mr. Martinez. Kaya naiwan si Yaya Nita kasama ang dalawa niyang katrabaho na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya ka-close at ang dalawa lamang ang laging nag-uusap. Anong challenge na naman kaya yun? Hindi pa ba sapat na challenge na sa atin ng araw-araw na kailangan natin magpaliwanag kay Mr. Martinez? May bahid ng inis sa wika ni Bermuda. Ewan ko ba? Pero sana naman ay hindi mahirap ang ipapagawa niya sa atin sa susunod na mga araw. Sabi naman ni Esperanza at basta na lang siyang iniwan ng dalawa. Kahit si Yaya Nita naman ay na-curious din sa kung ano bang klase ng challenge ang sinasabi ni Ma'am Cowrie. Pero hindi na siya naglaan ng mahabang oras para isipin kung ano iyon. Sa sumunod na umaga ay maaga na naman na nagising si Yaya Nita. Kailangan niyang gisingin si Mr. Martinez at ipaalala dito na kailangan pa nitong mag-shower at kumain ng almusal sa baba. Isang mahinang katok muna ang ginawa niya sa pinto ng kwarto ni Mr. Martinez bago marahang tinulak pabukas ang pinto. Nakita niya itong nakahiga pa sa kama at mahimbing pa rin ang tulog. Nung unang araw niya sa trabaho, pagkatok niya pa lang sa pinto ay gising na ito. At pagpasok niya ay matalim na ang tingin nito sa kanya pero mula kahapon ay tulog na ito sa tuwing papasok siya. Tila ba kahit pa hindi siya nito naaalala ay nasanay na ang utak at katawan nito na lagi siyang nariyan. "Mr. Martinez?" Marahan niyang tawag dito. Tsaka naglakad siya palapit sa tabi nito. "Sir Elijah, gising na po kayo. Kailangan mo nang gumising, sir." Nang hindi pa rin daw gigising, ay umuko siya at mahina niya itong inalog. "Sir? Sir Elijah?" Ngunit hindi pa rin ito nagigising kaya inabot niya ang kamay at mukha nito. "Sir?" Nabigla siya nang bigla na lang nitong hawakan ang kamay niya at nagmulat ito ng mata ngunit hindi tulad nung nagdaan ay walang bakas ng takot o gulat sa mga mata nito. Sa halip,
Diretso lamang itong nakatingin sa kanya. Sir, nauutal na wika niya bago inagaw ang kamay niya na hawak nito. Pasensya na po, sir. Alam ko ba na ayaw niyo pong hinahawakan kayo, ngunit kanina ko po kayo kasi ginigising pero ayaw niyo pong magising. Kailangan niyo na pong bumangon, mag-shower at kumain ng almusal. Dahil sa pagkakaalam ko po may nakaschedule po kayo na appointment sa doktor ninyo ngayong araw. Hindi man kumibo si Mr. Martinez. Bumangon na lang ito at bumaba na sa kama. Nang pumasok na ito sa banyo ay naiwan siyang mag-isa doon. Nangihinang naupo siya sa kama at napasapo niya ang sariling dibdib. Hindi niya malaman kung ano ang tunay na dahilan ng sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Dahil ba ito sa takot kanina? Naghintay na lang siya doon hanggang sa matapos na si Mr. Martinez sa kung ano man ang ginagawa nito sa loob ng CR. Hindi rin naman ito nagtagal sa loob at lumabas na. Mukhang nag-toothbrush at nagilamos lang dahil magulo pa ang laging maayos nitong buhok. Ang boss niya lang siguro talaga ang kilala niya na gwapo pa rin kahit na bagong gising lang. Samahan ko na po kayo sa baba, sir. Sabi niya kay Mr. Martinez tsaka tahimik siyang tumayo. Wala naman siyang natanggap na sagot mula kay Mr. Martinez at pareho silang walang imik na bumaba. Pagdating nila doon ay nakahanda na ang almusal ni Mr. Martinez at maging ang gamot na iniinom nito ay nakahanda na rin. Nang umagang yon ay dumating na si Ma'am Cowrie at ito nang sumama kay Mr. Martinez papunta sa appointment ito sa doktor at sinabi na hindi na nila kailangan na sumama kaya naiwan silang tatlo sa mansyon. Ginamit naman ni Yaya Nita ang chance na yon para tawagan ang kaibigan niya at itanong kung kamusta na ba ang mga anak niya. Eto mama, okay lang po kami ni Philemon dito. Sana okay ka lang din po dyan mama. Boses naman iyon ni Frixos mula sa kabilang linya. Napangiti naman si Yaya Nita. Ayos lang din ang mama dito anak. Kamusta na palang pag-aaral ninyo? Lagi po kami pumapasok ni Philemon mama. Wala nga po kaming absent eh. At talaga? Mabuti naman kung ganun. Pagbutihan niyo palalo sa pag-aaral ha. Opo mama. Mama, naka-perfect po ako sa quiz po namin kanina. Ang galing ko po, Mama, no? Masaya naman na pagmamalaki ni Philemon. Mas lalo namang lumawak ang ngiti niya nang dahil doon. Aba, ang galing-galing naman pala ng bunso ko na yon. Tama yan, anak. Galingan niyo pa ang kuya mo, ha? Mas lalo ako na-inspire nang dahil sa inyo. Opo, Mama. Promise po, ginagalingan po namin ni kuya sa school. Miss na miss ka na po namin, Mama. Miss ko na rin kayo mga anak. Hayaan niyo sa susunod na linggo ay makakapagbakasyon na ako riyan ng 2 araw. Excited na po kami, Mama. Masaya na si Yaya Nita na marinig ang boses ng mga anak niya na sobrang miss na miss niya na. Pinaalalahanan niya ang dalawa na magpakabait sa tita nito bago niya pinatay ang tawag dahil baka bumalik na sina Ma'am Cowrie at Sir Elijah. Sa tingin mo, ano kayang tunay na relasyon ni na Ma'am Cowrie at Sir Elijah? Napadaan lang sana si Yaya Nita sa sala pero narinig niya na nag-uusap sina Bermuda at Esperanza kaya narinig siya ng mga ito. Hindi ba ang sabi, boss ni Ma'am Cowrie si Sir Elijah? Sagot pa ni Bermuda. Oo nga, pero naniniwala ka ba na yun lang talagang namamagitan sa kanilang dalawa? Bakit ba? Feeling ko nga kasi magjowa yung dalawang yun. Sabi naman ni Esperanza. Paano mo naman nasabi? Basta, feeling ko lang. Iba rin kasi ang closest ng dalawa. Hindi naman ugali ni Yaya Nita na pag-usapan ang buhay ng mga boss niya kaya tumuloy na siya sa paglakad at umakyat muna sa kanyang silid habang hinihintay ang pagbabalik ni Ma'am Cowrie at Sir Elijah. Yaya Nita? Nasa kusina si Yaya Nita nang pumasok si Ma'am Cowrie. Tinawag siya nito. Bakit po ma'am? May pag-uutos po ba kayo? No, wala naman. Tugunit at naupo siya sa silya. I heard na may anak ka na daw? Opo ma'am, 2 po sila. Really? Ilan po ang mga anak mo? 9 na taong gulang po ang panganay ko. Ang bunso naman po ay 8 taong gulang na sa susunod na buwan po. Sobrang babata pala talaga nila, no? And yet they're so smart. Hindi naman masyadong narinig ni Yaya Nita ang huling sinabi ni Ma'am Cowrie.
Dahil bulong na lang yon kaya nagtaka siyang nagtanong kung ano ang sinabi nito. Oh, it's nothing. Ngumiti naman sa kanya si Carrie. Nasa na pala sila ngayon? Nasa bahay po ng kaibigan ko sila nagsistay. Sagot niya. Bakit naman doon? May trabaho din ba ang asawa mo? Wala po akong asawa, ma'am. Oh, I'm sorry to ask. Pero hiwalay na ba kayo? Hindi po ako nagkaasawa, ma'am. Aniya. So, your children? Si Frixus po, panganay po siya ng anak ng pinsan ko. Pero nung nagkapamilya ang pinsan ko, ayaw niyang isama si Frixus papuntang Amerika dahil ayaw daw ng asawa niya. 1 taong gulang pa lamang po nun si Frixus. Sobrang naawa po ko sa kanya kaya inampun ko po. What about your youngest? Sa'yo din ba siya? Umiling si Yaya Nita. Hindi po. Nung nasa probinsya po kasi ako at nalaman ng mga tao doon na nag-ampon ako, may dalagang nagpunta sa akin at binigay niya sa akin ang anak niyang lalaki. Yun po si Filimon. May lahing banyaga raw po nakabuntis sa dalaga subalit hindi raw po matanggap ng magulang niya ang anak niya. Hindi rin daw siya makapagtrabaho dahil sa bata kaya nakiusap po siya sa akin na ampunin ko ang bata at ituring ko raw po na para bang sarili ko na ring anak. At ginawa mo naman. Opo, silang dalawa po. Mahal na mahal ko po sila. Sila po ang dahilan kaya nagtatrabaho po ako ng mabuti. Ayoko po kasi na nagpupumilit sila na magtinda ng sampagita sa simbahan tuwing wala silang pasok para lang makatulong sa akin at para may pangbaon silang dalawa. Naaawa po ako sa mga anak ko. You're really a good mother. Nahihiya siyang ngumiti. Salamat po, ma'am. Bukas na ang sinasabi ni Ma'am Cowrie na i-challenge sila nito. Ang kaso ay may problema siya. Gabi kasi before noon ay bigla na lang siyang inatake ng hika niya. Halos hindi siya makatulog dahil sa hindi na talaga siya makahinga. Kahit na nakaupo na siya sa kanyang kama kaya naman kinabukasan ay nangihina talaga siya at tila napansin naman yun ni Ma'am Cowrie. Oh, ayos ka lang ba, Yaya Nita? May sakit ka ba? Wala po, ma'am. Ayos lang po ako. Pareho nagkasalubong ang kilay nito. Are you sure? Namumutla ka at malaki rin ang dark circles mo. Nakatulog ka ba? Ngumiti naman siya ng bahagya. Ayos lang po talaga ako, ma'am. Bagaman makikita pa rin sa mukha ni Ma'am Cowrie ang pag-aalala, ay tumango ito at nagsimula ng ipaliwanag sa kanilang tatlo kung ano ba ang dapat nilang gawin sa araw na yon. Kung natatandaan nyo ay nabanggit ko sa inyo noon ang tungkol sa nangyari kay Mr. Martinez. At kung paanong araw-araw ay laging nasa panganib ang buhay niya dahil hindi natin alam kung kailan ba siya muling magsi-seizure o kaya ay mag-bleeding. Kaya ngayon, gusto ko masubok ang kakayahan ninyo at kung ano ang dapat niyong gawin kapag nangyari yan sa kanya nang sa ganun ay mailigtas natin ang buhay niya. Pinalapit ni Ma'am Cowrie ang isa sa mga bodyguard ni Mr. Martinez na nakatayo. Inutusan din ito ni Ma'am Cowrie na humiga sa sahig. Let's pretend na siya si Mr. Martinez at naabutan niyo siya nakahandusay sa loob ng kwarto niya or anywhere he can be. Aside from tumawag kayo ng tulong or ambulance, kailangan niyo rin siyang tulungan. Ngayon, ang gagawin niyo dito sa bodyguard which we pretend as si Mr. Martinez ay buong lakas niyo siyang bubuhatin at pauupuin sa couch na yon. Medyo may kalayuan din ang couch ang tinutukoy ni Ma'am Cowrie. At sa itsura ng bodyguard ay mabigat ito dahil malaki ang katawan at sobrang matangkad pa nito. Si Bermuda na ang unang gumawa at sunod na si Esperanza. Bagaman nahihirapan ay nagawa nila yon ng maayos. Now it's your turn, Yaya Nita, sabi ni Ma'am Cowrie, tsaka tumango ito sa kanya. Tumango naman siya at lumapit sa lalaki subalit ang patayuin pa lang ito at ipaakbay sa kanya ay sobrang hingal na siya. Dagdagan pa nang hindi pa lubusan na nawawala ang hika niya kaya hindi niya na magawang madala sa couch ang lalaki at natumba na silang pareho. Kaagad naman na may dumalo sa kanila pero hindi niya masyadong napansin kung sino yon dahil hinahabol niya pa ang kanyang paghinga. Here, drink this. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Sino kaya nag-alok sa kanya ng inuming yun? Mapagtagumpayan kaya nila ang challenge ni Miss Cowrie? Abangan sa susunod na kabanata. Kung
Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, story mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa tingin ko ay hindi ko na rin makakaya pang magkunwari na sobrang lala na ng pagiging makakalimutin ko. When I can remember everything and anything. Seryosong sabi ni Elijah kay Kauri. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, story mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Here, drink this. Kaagad siya nagangat ng ulo nang marinig niyang boses ng boss niyang si Elijah. Seryoso nakatingin sa kanya ang malauling nitong mga mata habang inaabot sa kanya ang isang basong may lamang tubig. Nang mapuna nito ang pagtataka sa kanyang itsura, ay itinuro nito si Ma'am Kauri na may pinapagawa na kay Bermuda at Esperanza. Sabi ng babaeng yon, ibigay ko raw sa iyo ang tubig na to. Tiningnan ni Yaya Nita ang baso sa harap niya bago tinanggap iyon. Salamat po, sir. Uminom siya ng tubig habang si Mr. Martinez naman ay umupo sa may tabi niya. Unlike before, medyo mas kalmado ang itsura nito, pero nababahiran pa rin ang pagtataka ang mukha nito. Who are you? At bakit ka nasa pamamahay ko? Mahinahon na tanong nito. Hindi na naman siya matandaan nito. Ako po si Yaya Nita, sir. Katulong niyo po ako. Sagot niya. Tumingin naman si Mr. Martinez sa direksyon nila Ma'am Kauri. How about them? Who are they? Ang magandang babae po na nag-utos ay ang sekretarya po ninyo, sir, si Ma'am Kauri. At ang dalawa naman pong mga babae ay katulong niyo rin po dito. Pareho po kaming tatlo. Ang mga malalaking lalaki naman po, yan pong mga bodyguard mo po. Anong ginagawa nila? I don't understand why they look like they're practicing. Ay opo, challenge po yun sa amin ni Ma'am Kauri. Para pag may hindi raw pong magandang mangyari sa'yo, alam na daw po namin kung anong dapat namin gagawin. Ani Yaya Nita, bago muling uminom ng tubig. So, you're challenged? Nakataas ang isang kilay na tanong nito. Medyo nahihirapan lang po ako kanina. Masyado po kasi mabigat yung lalaki. Why? Anong nangyari? Hindi niya alam kung nakalimutan na naman ba nito ang mga nangyari o sadyang hindi lang ito nakita ang lahat. Hindi ko po kasi siya natulungan na madala sa couch. Natumba na po kaming pareho. Sagot niya. Medyo nahihiya dahil pakiramdam niya ay sobrang mahina siya dahil madali lang na nagawa ni Esperanza at Bermuda. Pero siya ay sobrang hirap na hirap. Hindi ko nga rin magets kung bakit kailangan pang gawin lahat ng to. It's not that I'm going to die. Napailing pa si Elijah. Baka gusto lang po talaga ni Ma'am Kauri na makasiguro na maging ligtas po kayo. Hinayaan muna siya ni Ma'am Kauri na makapagpahinga sa loob ng ilang minuto at nang makita nitong okay na siya, ay muli niyang tinawag para sumali na sa mga pinapagawa nito. Dahil nga sa hindi siya napasama sa ilang mga challenges na nauna na, kabawasan naman yon sa mga puntos niya. Alam naman nating lahat na mainitin ang ulo ni Mr. Martinez. At gusto niya na kapag may isang bagay siyang pinag-uutos ay magagawa ka agad-agad. Dahil ayaw na ayaw niya ang pinaghihintay siya. Ngayon, bilang isa sa pinakamadaling ipapagawa ko sa inyo, may mga ilang bagay na nakatago sa ibaba. At kailangan niyo yun mahanap at dalhin sa akin dito sa 3rd floor. Kung sino ang pinakaunang bumalik, dala ang kung anumang bagay na mabubunot niyo, ay siyang panalo para sa round neto. Pahayag ni Ma'am Kauri sabay turo sa box na hawak ng isa sa mga bodyguard ni Mr. Martinez, kung saan ay may 3 papel ang naroon sa loob. Hindi ko pa nasasabi ito sa inyo dahil gusto ko na maging sobrang exciting ng round. But whoever wins today ay may additional na 100,000 sa kanilang salary since sumasahod kayo every mid at end of the month. Ang total na madadagdag sa mga sahod nyo ay 200,000.
Nakaramdam si Yaya Nita ng excitement dahil sa kanyang narinig. Dahil napakalaking halaga ng 200,000 na yon para sa kanya at sa mga anak niya. Magiging malaking tulong na yon, subalit dahil sa mga kabawasan ng puntos niya kanina, mukhang malabo na siyang magwawagi. Sinulipan ni Yaya Nita ang dalawa niyang katrabaho. Nakitang-kita ang labis na excitement at kagustuhan na manalo ito. Naging mas lalo pang competitive ang dalawa. Bumunot na sila ng box at ang nakuha ni Yaya Nita ay isang susi ng sasakyan. Kailangan niyang mahanap ang susi ng kotse ni Mr. Martinez at bumalik kung nasaan si Ma'am Cowrie sa lalong madaling panahon. Good luck, Yaya Nita. Nakangiting sabi sa kanya ni Ma'am Cowrie dahil siya ang huling bumaba. Naupo na rin ito sa silya at hiningi sa bodyguard ang cellphone nito. Tumango naman si Yaya Nita at sumagot. Salamat po, ma'am. Una niyang hinanap sa living room ang susi, subalit hindi niya ito nahanap doon. Kinakabahan na siya dahil baka siya na naman ang pinakahuli na bumalik o di naman kaya ay hindi niya mahanap ang susi. Hindi niya pa naman alam kung ano nga bang consequences ng pagkatalo sa challenge na ito. Sa kabilang banda naman ay tahimik na nakaismid lamang si Elijah. Nasa loob lamang ito ng opisina at pinapanood ang tatlo niyang katulong na abala pa rin sa paghahanap. Pero, pinakamas na pa ako ang tingin niya kay Yaya Nita. Nahalatang nahihirapan. Kanina pa napapansin ni Elijah na hirap sa paghinga si Yaya Nita. Kanina nga, buong akala niya ay hihimatay na ito. Mabuti na lamang at hindi naman. Nang mag-vibrate ang cellphone niya ay dinampot niya iyon at binasa ang mensahe na natanggap niya mula kay Cowrie. Your car key. Iyon naging sagot ni Cowrie sa tanong niya na kung anong item ang dapat na mahanap ni Yaya Nita. Which car? Reply niya kay Cowrie. Lamborghini. Nang mabasa ni Elijah ang sagot ni Cowrie, ay napatingin siya sa susi na nasa tabi ng laptop niya. Kanina ay nakita niya ang susi sa living room. Ang buong akala ni Elijah ay nakalimutan niya ito roon kaya kinuha niya at dinala sa opisina niya. Hindi niya alam na ito pala ang item na kailangan na mahanap ni Yaya Nita. Oh great! Ang nasabi ni Elijah sa sarili. Bago umahon sa kinauupuan niya at kinuha ang susi. Bumaba siya at nagtungo sa kusina. Ang tanging hindi pa lamang napupuntahan ni Yaya Nita para maghanap at sa stool kung saan madali lang ni Yaya makita ang susi niya na doon niya lang pinatong. Nang marinig ni Elijah ang mga yapak na paparating, ay madali siya na nagtago at sumilip sa makikita kung sino man ang pumasok sa kusina. Hindi niya namalayan na napangiti na pala siya nung makita na si Yayang pumasok. Nahanap din kita. Masaya na sabi ni Yaya Nita sa sarili na makita na ito nga ang susi na kailangan niyang mahanap. Ang buong akala ko rin, Elijah, ay si Yaya. Si Yaya Nita na ang unang makakabalik kung nasaan si Cowrie, pero pagdating nila roon ay nandoon na si Esperanza at Bermuda at pareho na nilang dala ang mga item na kailangan nilang mahanap. I'm sorry, Yaya Nita, pero ikaw na naman ang nahuli, sabi pa ni Cowrie. Tiningnan ni Elijah si Yaya Nita para makita ang reaksyon nito at maging siya ay nalungkot din nang makita ang lungkot ito sa naging resulta. Yaya Nita! Napahiyaw si Elijah na makita niyang babagsak na si Yaya Nita dahil tuluyan na nga itong nawala ng malay. Mabuti na lamang at bago pa man ito matumba ay nakatakbo na si Elijah papalapit at nasalo niya ito. Dahil sa nangyari ay agad na tumawag ng doktor si Elijah para matingnan ang lagay ni Yaya Nita. Maging si Cowrie ay nag-aalala na rin para kay Yaya Nita dahil sa bigla na lang nitong pagbagsak kanina. Ano pong nangyari sa kanya, Doc? Nag-aalala na tanong ni Cowrie matapos na matingnan ng doktor ang kalagayan ni Yaya Nita. She lost consciousness because of a prolonged and severe asthma attack. Dahil na rin sa pagod at dumagdag pa ang anxiety niya na mas lalo pang nagpapahirap sa kanyang paghinga. Sa nakikita kong kondisyon niya ngayon, she's been battling with this condition for years. And it's become increasingly difficult to manage.
Paliwanag ng doktor kaya nagkatinginan sina Cowrie at Elijah na parehong may pag-aalala para naman kay Yayanita. Malala na po ba ang asthma niya? Tumango naman ang doktor. Yes, the inflammation is in her airways. It has been highly persistent and aggressive, causing her breathing to become dangerously restricted. This isn't just a mild case. Her asthma has been relentless and is particularly challenging to control. Nag-iwan ng doktor ng mga reseta na makakatulong kay Yayanita para kahit papaano ay maagapan pa ang asthma nito. Sa tingin ko may kasalanan ako sa nangyari. Sabi ni Cowrie na problemado. Alam kong may health condition siya. And yet, nag-insist pa rin ako sa challenge na to. It's okay. Malinis naman ang intensyon mo. Gusto mong mapatunayan kung sino nga ba sa tatlo ang karapat-dapat. Wika ni Elijah habang nakatingin pa rin sa kanya. Yayanita na natutulog sa kama nito? Hindi lang dapat natin alam na mangyayari ang lahat ng to. Lumabas sila sa kwarto para makapag-usap sila ng maayos at hindi na marinig ni Yaya kung ano man ang sasabihin nila. Sa tingin ko, hindi ko na rin makakaya na magkunwari na sobrang lala na ng pagiging makakalimutan ko when I can remember everything and anything. Seryoso na sabi ni Elijah kay Cowrie. Tinaasan siya ni Cowrie ng kilay. Why not? Mag-a-acting ka lang naman fool sa harapan nila. In that way, madali lang din natin matutukoy kung sino nga bang mapagkakatiwalaan natin sa kanilang tatlo. At hindi sila matulad sa mga dati mong katulong na niloko ka at naging spy ng mga kalaban. Exactly. Hindi ako sanay na umaktong tanga dahil hindi naman ako ganun. Umirap naman si Cowrie sabay tinapik ang balikat niya. Come on, little cousin. Diba ito ang napagkasunduan natin na gawin mo? Kailangan mo pa ng isang tao na mapagkakatiwalaan, hindi lamang para maging katulad mo, kundi para sa mga matataas pa na posisyon. As for me, si Yayanita ang napili kong candidate. Ako ang nagpasok sa kanya, dito. She is my responsibility here. Candidate ng parents mo ang dalawa. Pero masasabi ko rin na ang laki ng advantage ng dalawa kaysa kay Yayanita. She's weak than I expected her to be. Malapit na natin makita kung sino nga ba dapat ang pagkatiwalaan natin. Pero, punutol ni Cowrie ang sasabihin niya. Don't be so soft-hearted, little cousin. Kanina'y nawala ka sa karakter mo. Tinawag mo pang pangalan ni Yayanita at tumakbo ka palapit sa kanya para saluhin siya. When hindi naman dapat gano'n na karakter ang pinapakita mo sa tatlo. Remember Elijah, the last time na naging sobrang mabait ka sa mga empleyado mo, nalagay sa panganib ang buhay mo. Muntik ka nang mawala dahil sa amin. So don't do the same mistake twice, Elijah. Ayoko mapahama ka na naman. Malalim na nagbuntong hininga si Elijah at saka tumango bilang pagsang-ayon sa sinabi ng pinsan niya, also known as sekretarya niya. Dahil nga sa sobrang seryoso ng kanilang pag-uusap, ay pareho na lang hindi pinansin ang isang taong nakikinig pala sa kanilang pag-uusap. Nakangiti si Bermuda at ngayon ay alam na kung ano ang mga nangyayari. Mas mataas pa na posisyon. Ano naman kayang posisyon ang tinutukoy ng dalawa kanina? Tanong ni Bermuda sa sarili. Hindi na bale. Ngayong alam ko na ang lahat ng to, ay test lang pala sa aming tatlo. I will make sure na ako mananalo. Alam ko naman talaga na ang dapat na manalo dahil sa aming tatlo ay ako. Dahil ako naman ang pinakamagaling. Narinig pa ni Bermuda ang lahat ng usapan ni Sir Elijah at Ma'am Cowrie. Nalaman niya ang tunay na relasyon ng dalawa. Hindi pala sila basta mag-boss at secretary kundi sila ay magpinsan. Hindi rin tunay na may sakit si Elijah. Well, hindi totally dahil base sa pagkakasabi ni Elijah Martinez ay may sakit ito at makakalimutan din pero hindi naman siya totally ulyanin tulad ng sinasabi ng Ma'am Cowrie sa kanila at tulad ng karakter na madalas itong i-portray kapag kaharap sila at sa lahat ng yon ay pagpapanggap. Almost a break na ni Mr. Martinez ang pagpapanggap nito
dahil lang sa yayanita na yon. Tingin mo, may gusto kaya si Mr. Martinez kay Yayanita? Seryoso na tanong ni Bermuda kay Esperanza na ngayon ay kasama niya dito sa may balkonahe. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang nahalata ni Bermuda at Esperanza sa mga kilos at gawi ni Mr. Martinez at Yayanita? Kuya na nga kayang umamin si Mr. Martinez ng kanyang totoong kondisyon? Ano naman kaya magiging reaksyon ni Yayanita kapag nalaman na wala naman talagang sakit si Mr. Martinez? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Di ko mabilang kung ilang beses ko na bang hiniling sa'yo na mag-asawa ka na, Ellie. Wala pa rin ba sa isip mo ang tungkol dyan? Tanong ni Kaori. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Tingin mo, may gusto kaya si Mr. Martinez kay Yayanita? Seryoso na tanong ni Bermuda kay Esperanza na ngayon ay kasama niya dito sa may balkonahe. Ha? Bakit mo naman biglang natanong yan? Sa tingin mo ba magkakagusto yun si Mr. Martinez kay Yayanita? Masyadong makakalimutan yung boss natin. Baka nga'y hindi niya pa matandaan kung anong mga nangyari kanina o kung ano bang pangalan ni Yayanita. Isa pa, kung sakali mang may nararamdaman si Mr. Martinez sa kanya, tsaka kung makakalimutan niya rin kaagad yun. Natatawa pang pahayag na Esperanza. Pero hindi malabo na magkagusto si Mr. Martinez sa kanya, hindi ba? Maganda si Yayanita. Kahit na mukhang sakitin, hindi niya rin naman tunay na anak yung mga ipinakilala niyang anak niya. Ha? Hindi tunay na anak ni Yayanita yung dalawa niyang anak? Nagulat na sabi ni Esperanza. Tumikim si Bermuda. Secret niya lang dapat yon pero aksidente na lumabas sa bibig niya. Wala tuloy choice si Bermuda kundi ang sabihin kay Esperanza ang totoo. Oo, ampun niya lang ang dalawang bata. Narinig kong sinabi niya yon kay Ma'am Kaori noon. Kaya pala hindi halata sa itsura ni Yayanita na may dalawang anak na siya, no? Hindi naman pala niya yung tunay na mga anak. Sabi pa ni Esperanza. Pero tama ka, may chance nga naman na magkagusto si Sir Elijah sa kanya. Iyon ay kung wala siyang sakit. Pero sa kondisyon niya ngayon, ako malabo yan dahil madali talaga siyang makakalimot eh. Tumango naman si Bermuda at wala na ulit sinabi pa pero halata sa itsura na may iniisip siya. Kung ganon, si Yayanita pala ang pinakamabigat kong kalaban dito. Siya ang una na dapat kong mapaalis sa mansyon na to sa lalong madaling panahon. Bago pa man maging dahilan ng pagkapanalo niyang nararamdaman ni Mr. Martinez. Ani ng isang bahagi ng utak ni Bermuda. Samantalang nagising naman si Yayanita na nasa loob na siya ng kanyang silid. Naaalala niya kung anong mga nangyari. Naaalala niya na nawalan siya ng malay dahil sa hindi na siya nakahinga dala ng hika niya. Natapos niya ng mga challenge sa kanila ni Ma'am Kaori. For sure, natalo na siya. Pero hindi niya maiwasan ang makaramdam ng hiya dahil sa nangyari. Kung bakit ba naman kasi doon pa siya nawala ng malay. Napatingin si Yayanita sa pinto na bigla iyong bumukas. Pumasok doon si Madam Kaori na nagulat din pagkakita sa kanya pero kapag kuwan ay napangiti na rin. Yayanita, mabuti naman at gising ka na. Tumango si Yayanita at dahan-dahan na naupo sa kama. Pasensya na po kayo sa nangyari kanina, ma'am. It's okay. Hindi mo naman ginusto na mangyari yan. Pero sana sinabi mo agad sa akin na inatake ka pala ng hika mo para pinagpaliban ko muna ang challenge na yon sa susunod na linggo. Napayuko naman si Yayanita at nakaramdam ng hiya. Sorry po. It's okay. Kamusta na palang pakiramdam mo? Ayos ka na ba? Medyo ayos na po ako. Mabuti naman kung ganon. Nag-alala ako sa'yo kanina. I thought it's my fault dahil nahirapan ka sa challenges ko sa inyo kanina. Napagdesisyonan ko na mag-bed rest ka muna for 2 days until tuluyan ng umayos ang kondisyon mo. Po, naku hindi na po kailangan yan ma'am. Ayos naman na po ako tsaka nakakahiya rin po. Mag-aalala lang ako sa'yo.
Lalo kung hindi ka nagpahinga, baka kung ano pang mangyari sa'yo. Mas mabuti nang mag-rest ka muna hanggang sa makabawi ka man lang ng lakas sa katawan mo. Sobrang nahihiya si Yaya Nita sa nangyayari. Dahil tuloy doon ay kinailangan ni Ma'am Cownie na gumawa muna ng lahat ng mga trabaho niya. Ganun pa man ay sinunod niya pa rin ang sinabi ni Ma'am Cowrie na magpahinga na muna siya. Iyon din kasi ang gusto ni Ma'am Cowrie na gawin niya. Mama, may sakit ka po ba? Bakit po ganyan ang boses mo, Mama? Nag-aalalang tanong ng anak niyang si Filimon na kasalukuyang kausap niya sa telepono. Oo nga po, Mama. Halata sa boses mo na may sakit ka. Boses naman niyon ni Frixus. Hindi, mga anak. Walang sakit si Mama. Simpleng ubo lang to. Sagot niya dahil ayaw niyang mag-alala ang mga anak niya. Bakit ka po inuubo, Mama? Siguro dahil sa pag-inom ko ng malamig na tubig. Alam niyo na, medyo sensitive si Mama sa mga ganyan. Sagot niya. Huwag ka po munang uminom ng mga malamig na tubig, Mama. Baka po kasi magkasakit ka riyan. Wala po kami ni Filimon sa tabi mo para alagaan ka po. Oo nga, mga anak. Hindi na ako iinom ng malamig na tubig. Alam niyo, sobrang miss na miss ko na kayong dalawa. Mahihimigyan na talaga ang labis na lungkot at pangungulila sa boses niya. Miss na miss ka na rin po namin, Mama. Excited na po kaming makasama ka po sa Saturday. Tugon naman ni Filimon. Ako rin, anak. Excited na ang Mama. Nang matapos siya makipag-usap sa mga anak niya, ay nagulat na lamang siya nang biglang magsalita si Mr. Martinez mula sa kulikuran niya. Lumingon siya at nakita ang boss na naglalakad palapit sa kanya. Nasa veranda siya ngayon at 7:00 na rin ng gabi. Naiinip siya kanina doon sa kwarto niya kaya nandito siya at nagpapahangin. Magandang gabi po, sir. Ako po si Yaya Nita. Agad niyang ipinakilala ang sarili sa pag-aakala na nakalimutan ulit nito kung sino siya. I know, tipid nitong tugon. Alam niyo po, paano niyo po nalaman, sir? Sinabi sa akin ni Cowrie. Huminto ito sa may tabi niya. Sino mga kausap mo? Mga anak ko po, sir. Mga? Bumaling ito sa kanya. Ilan na bang anak mo? 2 po sila, sir. Tumango ito at ibinalik sa malayo ang tingin. Kamusta na ang pakiramdam mo? Natatandaan niyo rin po kung anong nangyari sa akin kanina, sir? Nagulat niyang tanong. Sandali namang natigilan si Mr. Martinez. Ilang segundo ang dumaan bago ito sumagot. No, not really. Sinabi lang din sa akin ni Cowrie kung anong nangyari. Medyo maayos na po ang pakiramdam ko. Pasensya na po pala kayo sa nangyari kanina. Dahil po tuloy sa akin ay nagkagulo po sa mansyon. Nahihiya ang ani niya. It's okay, as long as you're okay. Ilang sandali silang parehong natahimik at napatitig naman siya ng matagal kay Mr. Martinez. Iniisip niya ang nangyari kanina. Bago tuluyang nanilim ang paningin niya, narinig niya ang boses ni Mr. Martinez na tinawag ang pangalan niya pero alam niya rin na sobrang madali lang na nakalimot si Mr. Martinez ng mga bagay-bagay, lalo na sa mga pangalan. Hindi tuloy siya sure kung boses ba talaga ni Mr. Martinez ang naririnig niya o nagkakamali lang siya. Kasama ba ng mga anak mo ang kanilang ama? Makalipas na ilang sandali ay tanong sa kanya ni Mr. Martinez. Ay hindi po, wala po silang ama. Nagtataka namang saad nito. Ang ibig ko pong sabihin ay hindi po nila kasama ang ama nila. Matagal na po mula nang malayo sila sa kanilang ama. Naghiwalay na ba kayo? Ay hindi po, sir. Ampun ko lang po kasi ang 2 kong anak. Wala po talaga akong asawa. Paliwanag niya kaya bahagyang natigilan si Mr. Martinez. Marahil dahil sa gulat o kung ano pa man na dahilan. Really? Akala ko sa'yo talaga sila. Hindi po. Pero parang sarili ko na rin pong mga anak ang turing ko sa kanila. They're so lucky to have you as their mother. Napatigil siya ng ilang sandali. Talaga po, sir? Yeah, you're kind. I'm sure pinalaki mo rin sila ng maayos. That's why they're so lucky to have you. Ngumiti sa kanya si Mr. Martinez na dahilan para mapangiti rin siya at makaramdam ng kung ano sa kanyang dibdib.
Masaya si Yaya Anita na marinig ang mga katagang yon mula kay Mr. Martinez. Masaya siyang na-appreciate ng taong hindi niya naman ganong kakilala at higit sa lahat ay hindi niya ka-close ang pagiging ina niya sa kanyang mga anak. Hearing those words are already enough to make her happy. Katulad nga ng pinangako ni Yaya Anita sa kanyang mga anak, noong araw ng Sabado at Linggo ay day off niya kaya muli sila nagkasamang tatlo ng mga kanyang mga anak. Masaya silang nagbonding at namasyal dahil sa na-miss talaga nila ang isa't isa. Di mo pa rin ba naiisip hanggang ngayon na magpakasal, Elijah? Seryoso na tanong ng ina ni Elijah habang magkasama sila sa FaceTime. Nasa US ang mga magulang niya at bihira lamang sila na magsama-sama dahil bihira lang din siyang pumunta sa US para makasama sila. Wala pa po sa isip ko ang mga ganyang bagay, Mom. Sagot naman ni Elijah sa kanyang ina. Bakit naman anak? Hindi ka na bumabata. Dapat ay sinasaisip mo na mga bagay-bagay na katulad ng pagpapakasal. Alam mo naman na ayos lang naman sa amin ng daddy mo kung hindi siya ganong kayaman, di ba? Sinabi naman namin ng dad mo, sapat na ang yaman natin. Hindi naman natin kailangan ng yaman ng iba. As long as you're happy and you love each other, walang problema sa amin yun ng daddy mo. Opo, Mami. Natatandaan ko naman po ang sinabi niyo sa akin ni Dad. Pero wala pa po akong nahahanap na makakasama ko habang buhay. Sagot niya. Ay, sana naman ay makahanap ka na anak. Baka mawala na lang ako sa mundo, hindi ka pa rin ikinakasal. Aba, gusto ko rin naman makita ka nakatayo na sa tapat ng altar at hinihintay ang babaeng pakakasalan mo. Iyon ang pangarap kong mangyari na makita. Natupad na lahat ang pangarap ko. Para sa'yo na lang ang iniisip ko ngayon. Thank you so much for being so sweet, my beautiful mother. Hayaan niyo po, kapag nakahanap na ako ng the one, kayo na Dad ang pinakaunang makakaalam. Dahil sa sinabi niyang yon ay agad na sumagot naman ang kanyang ama na nasa tabi ng mommy niya. Simulan mo nang maghanap anak. Itong mommy mo sobrang excited ng maging lola kaya dapat damihan mong apo na ibibigay sa amin, ha? Mahina naman na napatawa si Elijah dahil sa sinabi ni iyon ng kanyang ama. Sure, Dad? 16 na taong gulang pa lamang si Elijah noong inampon siya ng mag-asawang Martinez. Maaga siyang naulila sa kanyang mga magulang. Ayon sa mga sabi-sabi ay namatay daw ang tunay niyang ina dahil sa pagpanganak sa kanya. At ang kanyang ama naman ay namatay dahil sa isang aksidente sa motor. Noong bumisita ang mag-asawang Villegas, Martinez at Maria Martinez sa probinsya kung saan nakatira si Elijah na noon ay kilala pa bilang Steven, nahabag sila sa kalagayan niya. Maaga siyang naulila at nag-iisa na sa buhay. Kaya naisipan ng mag-asawa na ampunin na lamang siya dahil nais na lang iparamdam kay Elijah na talagang bahagi na siya ng kanilang pamilya. Pinalitan nila ng kanyang pangalan mula sa Steven at ibinigay ang apelyido nila sa kanya. Sa ilalim ng pangangalaga ng mag-asawang Martinez, unti-unting bumuti ang buhay ni Elijah. Siguro dahil na rin nagkaroon ng anak ang mag-asawa kaya anak na rin ang turing nila sa kanya. Ibinigay na ng mag-asawang Martinez ang lahat ng pangangailangan at mga bagay na makakapagbigay ng magandang buhay sa kanya. Magandang pakikitungo nila sa kanya at ibinigay nila ang lahat ng kanyang mga pangangailangan at kagustuhan. Sa piling nila, hindi niya kailanman naramdaman na siya ay isang ibang tao. Dahil sa pagtanda ng kanyang mga magulang na umampon sa kanya, ipinamana nila kay Elijah ang lahat ng kanilang yaman at mga ari-arian. Subalit nung handa na si Elijah na tanggapin ang responsibilidad ng pagiging CEO ng mga malalaking pag-aari ng mga Martinez, he got into a car accident. Isa sa mga pinagkakatiwalaang tao ng kanyang mga magulang ay may pakana ng aksidente iyon. Dala ng pagnanasa nilang makuha ang yaman ng pamilya Martinez at ang galit na hindi tunay na Martinez ang nagmamay-ari ng mga ito. Tulad ng nabanggit ni Cowrie, muntik na siyang mawala sa kanila. Nakomatose si Elijah sa loob ng mahigit 3 buwan. Nang magising siya, nawalan siya ng alaala. Tungkol sa ilang pangyayari sa kanyang buhay bago siya naging si Elijah Martinez. Kalaunan ay bumalik din ang mga alaala niya, ngunit kapalit nito ay ang madali niyang pagkalimot sa mga bagay-bagay.
Sa tulong ng mga gamot at therapy na kanyang tinanggap, natulungan naman siya na maagapan ang kanyang kondisyon. Ngunit kinailangan niya pa ring bantayan ang kanyang kalusugan at maging mas maingat pa raw sa araw-araw. At iyon ay isa sa mga dahilan kaya kumuha ang mga magulang niya at si Kauri ng 3 tao na tingin nila ay mapagkakatiwalaan nila. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na bang hiniling sa'yo nila tita na mag-asawa ka na. Ellie, wala pa rin ba sa isip mo ang tungkol dyan? Tanong naman ni Kauri sa kanya na nasa loob ng opisina niya ngayon. Hindi pa siguro. Mula nung may isang tao akong pinangakuan ng kasal, hindi ko na ulit nakita ang sarili ko na ikakasal sa iba, kung hindi lang naman sa kanya. Tapat niyang sagot. Kahit pa hindi sila ang tunay na magpinsan ni Kauri, ay pinsan na ang turingan nila sa isa't isa. Mas matanda ng ilang taon sa kanya si Kauri, kaya para niya rin niya itong ate. Palagi rin itong nandyan sa tabi niya para suportahan siya at ito lang din ang may alam sa mga sikreto niya roon. Kay Kauri niya ipinagkatiwala ang lahat dahil alam niya na mapagkakatiwalaan ito. Ang tagal na mula nun, Elijah. Hindi ba't ang sabi mo nung huli kang pumunta sa probinsya niyo para hanapin yung sabi mo ay taong pinagtanungan mo ay kasal na siya sa iba? Which means, ikaw na lang ang humahawak sa pangako niyong dalawa nung mga bata pa kayo. Dahil siya naman ang unang bumitaw. At ikinasal na siya sa iba. Yeah, it's been a long time. Pero mula nung nangako ako sa kanya, hindi ko na ulit nakita ang sarili kong ikakasal sa iba. Sagot naman ni Elijah, kaya naman napailing na lamang bahagya si Kauri. I hope you start to move forward, Elijah. Ikakasal na ako sa susunod na taon. Gusto ko na maging masaya ka na rin, tulad ng saya na nararamdaman ko ngayon. May bahid na lungkot at pag-aalala na sabi ni Kauri. Masaya ako para sa iyo, Kauri. Para sa inyo ni Kuya Martin. Hindi mo ako kailangang alalahanin. Hindi porket single pa rin ako at nananatiling tapat sa pangako ko nung bata pa ako, ay malungkot na ako. I'm happy. Genuinely happy. Nariyan naman kayo para sa akin, right? Ngumiti si Elijah habang si Kauri ay pag-aalala pa rin ang mga nasa mata na nakatingin sa kanya. Huwag ka nang tumulad kay mama at dad na kulang na lang ipa-arrange marriage ako. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Hanggang kailan kaya pangahawakan ni Elijah ang kanyang pangako mula pagkabata? Mahanap niya pa kaya ang taong tinutukoy niya? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sir, may naiwan pong wallet sa kwarto namin. Sa katingin ko po ay kay Yanita po ito. Sa dati niyo pong katulong na inalis na po sa trabaho. Nagtatakang tinanggap ni Elijah ang wallet. Okay, ako nang bahala dito. Ibibigay ko na lang kay Kauri para maisauli niya kay Yanita. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin na pinanghahawakan ni Elijah ang pangako niya noon sa kanyang dating kasintahan sa probinsya, kung saan siya nakatira bago pa man siya natagpuan ng mabait na mag-asawang Martinez. Pakakasalan mo talaga ako? Tanong ng kasintahan niyang si Sanita. 15 taong gulang pa lamang ito at ilang buwan lang ang agwat ng kanyang edad. Lumaki si Sanita kasama ang lola nitong sobrang mapagmahal kung kaya'y lumaki rin si Sanita na isang mabuting tao. Iyon ang dahilan kung bakit agad na umibig ang bata niyang puso sa dalaga. Oo naman, pinapangako ko sa iyo yan, Sanita. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko at ikaw lang din ang babaeng ihaharap ko sa altar. Nakangiti rin na pangako ni Steven sa kasintahan. Pero napakabata pa natin pareho, Steven. Paano ka nakakasiguro na tayong dalawa nga magiging magkasama habang buhay at ako nga ang babaeng pakakasalan mo? E paano kung makatagpo ka ng iba? Bata pa ako pero nakikita ko na ang sarili ko na kasama ka sa pagtanda. Gusto ko lang na ayusin ang buhay ko.
Gusto ko muna na maging successful para kapag dumating na ang araw at matatawag na kita na aking asawa, mabibigyan na kita ng isang masaya at maayos na buhay. Inabot ni Steven ang kamay ng kasintahan at saka sumiti siya dito. Pangako ko yan sa'yo, Sanita. Lumawak naman ang ngiti ni Sanita. Pangako na maghihintay din ako kahit gaano pang katagal, Steven. Ikaw lang din ang lalaki na gusto kong pakasalan at gusto ko na makasama habang buhay. Noong sa wakas ay nakilala na ni Steven ang mag-asawang Martinez na gustong mag-ampon sa kanya. Sobrang masayang masaya si Sanita para sa kanya dahil magkakaroon na raw siya ng ibang pamilya. At hindi na ulit siya magiging mag-isa sa buhay. Bagaman may lungkot din na nararamdaman si Sanita noong araw na nalaman nito na kailangan niyang sumama sa bago niyang pamilya dahil nagbakasyon at namasya lamang ang mag-asawang Martinez sa kanilang probinsya, naging masaya pa rin ito para sa kanya. Magiging mas maayos ang buhay mo kung sasama ka sa kanila, Steven. Hindi ka na ulit magiging mag-isa tuwing gabi dahil alam at ramdam ko na magiging mabuti sila sa'yo. Mamahalin ka nila na para bang tunay ka nilang anak. Kung sasama ka sa kanila, ay hindi mo mararamdaman ang labis na lungkot at pangungulila sa iyong mga magulang. Kaya sige na, pumayag ka ng sumama sa kanila. Udyok sa kanya ni Sanita. Pero paano ka? Ayokong iwan ka dito, Sanita. Ngumiti naman si Sanita at inabot ang mukha niya. Ano ka ba? Magiging ayos lang ako. Kasama ko naman ang lola. Isa pa, mga bata pa naman tayo. Hindi naman pwedeng lagi tayong magkasama dahil marami pa tayong mga pangarap sa buhay na dapat nating matupad. Hindi lamang para sa mga mahal natin sa buhay, kundi para na rin sa mga sarili natin. Gusto ko na sa mga pangarap muna natin tayong mag-focus. Nandito lang ako at naghihintay sa pagbabalik mo. Hanggang sa pareho na tayong maging handa sa mga hinaharap na tayong magkasama. At kapag nasa tamang edad na tayo, bumalik ka lang dito sa probinsya, sa parehong puno at lugar kung saan tayo unang nakita. Doon mo rin ako muling makikita dahil doon ako lagi maghihintay sa iyo, Steven. Sinunod niya nga ang sinabi ni Sanita. Sumama siya sa kanyang bagong pamilya. Nagsumikap siya sa buhay. Nag-aral ng mabuti at naging isang mabuting anak na ipagmamalaki ng mga umampon sa kanya sa ibang tao. At noong nasa tamang edad na siya, bumalik siya sa probinsya nila para muli niyang makita at makasama ang babaeng pinangakuan niyang kasama niyang tumanda. Kasama niya si Kaori noong bumalik siya sa probinsya, subalit pagdating nila doon, isang malungkot na balita ang sinabi sa kanya ng mga nakakakilala kay Sanita. Oo, iho, kasal na yun si Sanita. Maaga kasi siyang nabuntis. Sumama na rin siya sa asawa niya pauwi sa Maynila. Naging tapat siya sa pangako niya noon na si Sanita lamang ang babaeng tangi niyang mamahalin, subalit bumalik siyang bigo. Marahil dahil sa napakabata pa nila noon kaya hindi sineryoso ni Sanita ang mga katagang binitawan nila kaya eto, naghahanap ng iba, ngunit matapos noon ay wala na ulit siyang ibang minahal. Mas gugustuhin niya na lang na mag-focus sa buhay niya at sa mga responsibilidad na nakalaan sa kanya. Sir, hindi po kasi magandang pakiramdam na esperanza ngayon kaya ako po munang nagluto ng almusal ninyo. Imporma sa kanya ni Yaya Nita na abala sa paghahanda sa dining table. Tipid lamang na tumango si Elijah at naupo na siya sa silya. Habang abala pa rin si Yaya Nita, hindi naman maiwasan na mapatitig ni Elijah dito. Sa totoo lang ay hindi malaman ni Elijah ang tunay na dahilan kung bakit ganito na lang ang nararamdaman niya para kay Yaya Nita. Para bang sobrang malapit ang loob niya dito na tila matagal na silang magkakakilalang dalawa. Pakiramdam ni Elijah ay kilalang kilala niya ito. Hindi niya nga rin maintindihan kung ano bang dahilan ng mabilis na pagtibok ng puso niya. What's this? Nagtataka na tanong pa ni Elijah nang ilapag na ni Yaya Nita ang niluto nito sa kanyang harapan. Ay, specialty ko po yan, sir. Gustong gusto po yan ng mga anak ko kaya sana'y magustuhan mo rin po. Masarap po yan. Lasang hindi mo makakalimutan. Pag kinain mo po yan, parang babalik ang energy mo na nawala kagabi dahil sa pagpupuyat mo. Napakurap naman si Elijah. Sandali rin siyang natigilan. Tandang-tanda niya kung saan niya unang narinig ang katagang sinabing yun ni Yaya Nita. Hindi siya maaaring magkamali.
Narinig niya yon mula sa dati niyang kasintahan. Tinikman ni Elijah ang hinanda sa kanya ni Yaya Nita at nang sandaling malasahan niya yon ay mas lalo rin siyang natigilan. Saan mo natutunan na magluto ng ganito, Yaya Nita? May bahid na gulat na tanong ni Elijah. Sa lola ko po, sir. Lagi niya nga pong niluluto sa akin yan kapag alam niyang pagod ako. O di naman po kayo, nalulungkot ako. Sabi niya po kasi paborito raw po yan ng lolo ko noon at yun daw pong madalas na iluto niya para kay lolo noon. Nakangiti pa rin na sabi ni Yaya Nita. Masaya po akong tandaan niyo pa rin po ang pangalan ko, sir, kahit kanina ko pa po pinapakilala sa inyo ang sarili ko. Hindi na nakatugon muli si Elijah dahil iniisip niyang bakit pareho ang daang ni Yaya Nita at ang dating niyang kasintahan tungkol sa pagkatuto nitong iluto ang specialty na ito. Kaano-ano ni Yaya Nita ang dating niyang kasintahan. Samantalang tuloy naman si Bermuda sa plano niya na mapaalis si Yaya Nita sa mansyon nang sa ganon siya ang manalo sa larong ito ng mga boss nila. Lagi niyang ginagawa ang lahat para pagmukain na hindi karapat-dapat si Yaya Nita na manatili pa sa mansyon. Sinasabotahin ni Bermuda ang alinman sa mga pinapagawa kay Yaya Nita para lagi itong hindi magtagumpay. At ang dahil doon ay tila nawawala na rin ng tiwala si Ma'am Cowrie kay Yaya Nita. I'm sorry, Yaya Nita. Alam mo naman na lagi ako nakabantay para makita akong performance niyo. Ngunit sa inyong tatlo, ikaw ang pinakamahina. Ikaw ang laging hindi nagiging matagumpay sa alinman na pinapagawa ko sa inyo. You're weak. Hindi ko alam kung dahil ba sa sakit mo o kung may iba pang dahilan pero hindi ko kasi mapagkakatiwala ang kapakanan ng boss natin sa'yo. Sa katulad mo na simpleng mga gawain na hindi mo mapagtagumpayan na gawin. Seryoso na sabi sa kanya ni Ma'am Cowrie. Tumango naman si Yaya Nita. Naiintindihan ko po, ma'am. Sa totoo lang, hindi rin maintindihan ni Yaya Nita ang kanyang sarili kung bakit lagi na lang siyang failed na gawin ang alinman sa mga pinapagawa sa kanya. Ginagawa niya naman ang mga yon ng tama, ngunit animoy may pumipigil. Siguro sign na yon, hindi para sa kanyang trabaho nito at dapat niya itong bitawan. Marahil may iba pang nakalaan para sa kanya kung kaya nangyayari ang lahat ng to. Kaya naman tinanggap niya ang pasya ni Ma'am Cowrie na alisin siya sa trabaho. At sa parehong araw na nawalan siya ng trabaho, ay nilisan niya na rin ang mansyon dahil pakiramdam niya ay wala naman na siyang silbi roon. Bakit nawalan ka ng trabaho, Yaya Nita? Mahirap pang mga gawain doon? Tanong ni Wanda na nag-aalala dahil halata sa kanyang muka ang lungkot. Hindi naman. Hindi ko nga alam kung bakit. Hindi ko malang mapagtagumpayan na gawin ng mga simpleng gawain na pinapagawa nila sa akin. Sagot niya. Ako na may problema at hindi sila. Ilang beses na nila akong binigyan ng chance pero wala talaga. Ewan ko pa. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa akin. Huminga ng malalim si Wanda at lumapit sa tabi niya para damayan siya. Ayos lang yan. Lahat ng mga nangyari ay may dahilan. Siguro hindi talaga para sa iyo ang trabaho na yon kaya huwag mo masyadong alalahanin ng mga nangyari. Tsaka ko na makakahanap ka pa ng ibang trabaho. Ngunit nananatili siyang malungkot. Iniisip niya kung ano nga bang mga kamalasan ng mga nangyayari sa kanya. Noong dumating na ang mga anak niya mula sa eskwela, ay pinilit niya na maging masaya dahil ayaw niya na mag-alala sila sa kanya. Sayang talaga si Yaya Nita. Siya pa naman ang pambato ko pero wala eh. Compared sa dalawa, siya talagang pinakamahina. Wika ni Cowrie sabay buntong hininga ng malalim. Alam mo ba, bigla rin akong nag-guilt nang inalis ko siya sa trabaho at binigay ko sa kanya ang kabuuan ng sahod niya sa loob ng 1 taon. Kitang-kita sa mga mata niya na nalulungkot siya. Bakit ko kasi inalis? May pinanisi pa na sabi ni Elijah. Kasi ang unfair naman kay Bermuda at Esperanza. They're really doing their best. Pinili mo namang maging fair kaya huwag kang magsisi. Saad ni Elijah na hindi naman sabihin ng totoo ay nalulungkot din sa pag-alis ni Yaya Nita sa mansyon. Hindi nga rin maintindihan ni Elijah ang sarili niya. 3 araw na mula nung umalis si Yaya Nita sa mansyon pero mula nung araw na umalis ito, pakiramdam niya ay may kulang na sa araw niya. Siguro dahil hindi niya nakikita ang mukha ng dalaga tuwing umaga,
Hindi niya naririnig ang boses nito na sobrang magiliw pa kahit paulit-ulit lang pinapakilala ang sarili sa kanya sa pag-aakala na nakalimutan niya na yon. Pakiramdam nga niya ay talagang may kung anong kulang na sa kanya. Hindi niya maintindihan kung anong klase ang nararamdaman niya. Sa totoo lang ay hindi pa rin naalis-alis sa isip niya ang mga katanungan na iyon. Hanggang ngayon kasi ay iba pa rin nasasagot ang tanong niya tungkol sa pagkatao ni Yaya Nita at kung may connection ba ito sa girlfriend niya si Sanita. Mr. Martinez, boses iyon ang katulang ni si Esperanza at lumapit kay Elijah. Ako po si Esperanza. Tumango si Elijah. What do you need? May inaabot si Esperanza na isang lumang wallet. May iniiwan pong wallet sa kwarto namin. Sa tingin ko po'y kay Yaya Nita po ito. Sa dati niyo pong katulong na inalis na po sa trabaho. Nagtatakang tinanggap ni Elijah ang wallet. Okay, ako nang bahala dito. Ibibigay ko na lang kay Kauri para maisauli niya kay Yaya Nita. Tumango naman si Esperanza. Sige po sir. Na makaalis si Esperanza ay nagtaka namang binuksan ni Elijah ang wallet na hawak. Sa katunayan ay hindi niya alam kung ano nagtulak sa kanya na pakialaman ng gamit na hindi naman sa kanya. May laman na ilang cash ang wallet pero ang pinakaumagaw sa atensyon ni Elijah ay ang litrato na nasa loob ng picture na yun. Si Nana Nita kasama ang dalawang batang lalaki ng mga anak nito. Napangiti si Elijah sa kanyang nakita at isasara na sana ulit ang wallet subalit nagtaka na may isa pang picture ang nalaglag mula sa wallet. Dinampot ni Elijah ang picture at animoy binuhusan siya ng isang baldeng nagiyelong tubig sa kanyang nakita. Picture yon ng isang babae kasama ang lola nito. Parehong may matamis na ngiti sa labi. Kilalang kilala niya ang mga nasa picture pero ang pinakaumagaw sa pansin niya ay ang dalaga na kahit kailan ay hindi nawala sa puso at isip niya. Sanita? Ngunit bakit nga ba nakayaya Nita ang picture na ito? Tinitigan ni Elijah ng mabuti ang picture na hawak. Inaalala niya ang itsura ni Yaya Nita. Mula sa buhok, korte ng kilay, hugis ng ilong at hugis ng mukha. Maging ang pilik mata, kulay ng balat at height ni Yaya Nita ay pinagkumpara niya rin sa itsura ng dalaga na nasa picture. Namilog ang mga mata niya nang may bigla siyang napagtanto. Elijah, saan ka pupunta? Nagtatakang tanong ni Kauri nang makita siya nagmamadali. Kailangan ko makita si Yaya Nita. We need to talk. Ha? Bakit? Anong problema? May mali ba siyang nagawa? Tanong ni Kauri. She is Sanita, Kauri. Si Yaya Nita. At si Sanita ay iisa. Siya ang babaeng mahal ko. What? Kaya kailangan ko siyang makausap, Kauri. Kailangan niyang malaman na ako si Steven. She needs to know the truth. Sasamahan kita sa kanya. Alam ko kung nasa ng bahay niya. Sabi ni Kauri kaya agad naman siyang pumayag. Habang nasa loob sila ng sasakyan ay pinag-usapan nila kung paano nalaman ni Elijah na si Yaya Nita at Sanita ay iisa lamang. Nabanggit niya kay Kauri ang picture na ikinagulat din itong makita. Actually, the reason why pumunta ako sa mansyon mo ay para sabihin sa iyo ang totoo about sa mga nangyari sa mansyon. What do you mean? Kahapon ay kinausap ako ni Esperanza about kay Bermuda. Sinabi niya sa akin na may kinalaman daw si Bermuda sa pangsabotahe kay Yaya Nita, kaya she always failed to do her task. Alaman niya raw ito dahil napansin niya kakaibang kilos ni Bermuda sa tuwing nasa kwarto sila. Hindi ko na muna sinabi sa iyo ang totoo dahil ayaw ko na husgahan agad si Bermuda. So to find out the truth, I reviewed all the CCTV footage inside the mansion. And there I saw Bermuda, listening to our conversation the day Yaya Nita lost consciousness. May alam siya sa plano natin. That is why Yaya Nita ang una niyang pinunterihan na paalisin sa mansyon. That means hindi dapat pala siya natanggal sa trabaho? Exactly. I was going to talk to you para sana mapabalik natin siya sa mansyon but now, looks like matutupad niyo pa ang pangako niyo noon because I heard that she's still single. Pagdating ni Elijah sa bahay ni Yaya Nita, ay kaagad siyang kumatok. Dalawang batang lalaki ang nagbukas sa kanya ng pinto. Halata sa mukha ng mga ito ang gulat nang makita siya. Hala, siya yun diba? Yung lalaki na muntik nang bumili sa atin nun sa simbahan pero bigla na lang umalis.
Masaya na tanong ni Filemon sa kuya nito habang isang kamay ay nakaturo pa kay Elijah. Oo, siya nga yun. Sagot naman ni Frixus. Anong kailangan niyo sa amin, sir? Bakit po kayo nandito? Nandito ba ang mama ninyo? Gusto ko sana siya makausap. Tugon ni Elijah. Bakit po? Kaano-ano ka po ni mama? Ako ang dating boss niya. Hala kuya, siya yung boss na nag-alis kay mama sa trabaho kaya malungkot ngayon si mama. Sabi ni Filemon. Oo nga no. Matapang siyang tiningnan ni Frixus. Anong kailangan mo sa mama namin? Kailangan ko siyang makausap tungkol sa isang bagay. Pakiusap, hayaan niyo ako makausap ang mama ninyo. Nagkatinginan naman ng magkapatid na halata sa mga itsura ang pagiging alanganin pero tumango at sinamahan siya papunta sa likod ng kanilang bahay kung nasa naroon si Yaya Nita. Naabutan nila na nagsisibak ito ng kahoy. Mama, may naghahanap po sa inyo. Gusto raw po kayo makausap, Mama. Sabi ni Frixus sa kanila. Tumigil si Yaya Nita sa ginagawa at lumingon sa kanila. Bumada ang gulat sa mga mata ni Yaya Nita na makita siya. Ang dalawang anak nito ay nagpaalam na para bigyan sila ng privacy. Tumayo si Yaya Nita at pinagpagkang kamay. Sir Elijah, ano pong ginagawa niyo dito? Ngunit hindi na siya sumagot at tinakbo na ni Elijah ang pagitan nilang dalawa para yakapin ito ng mahigpit. Sa gulat ay tila hindi na nakakilos si Yaya Nita at hinayaan na lang siya na yakapin ito. Sanita, garal-gal ang boses ni Elijah. Kay tagal kitang hinanap. Masaya akong muli kitang natagpuan. Paano mo nalaman ang palayaw sa akin ng lola ko, sir? Nagulat na tanong ni Yaya Nita. Kumala si Elijah sa pagkakayakap. Ako to, Sanita. Ako si Steven. Ang dati mong kasintahan. Ang nangako sa iyo noon na pagdating ng panahon tayong dalawa ay magpapakasal. Namilog ang mga mata ni Yaya Nita dahil sa gulat. Steven? Ikaw ba talaga yun? Inabot ni Elijah ang mukha ni Yaya Nita tsaka marahan niya yung hinaplos. Ako nga, mahal. Ako to. Matagal na kitang hinanap. At masaya ako nandito ka lang pala. Paano? Gulat na tiningnan ni Yaya Nita ang binata mula ulo hanggang paa. Ibang-iba na ang itsura mo. Hindi kita nakilala kaagad. Ako rin. Mabuti na lang at nakita ko ang picture ninyo ng lola mo doon sa wallet na naiwan mo sa mansyon. Ngumiti naman si Elijah at niyakap niya ulit ito ng mahigpit. Masaya ako na muli kang makita at makasama, Sanita. Naging emosyonal ang muli nilang pagtatagpo. Pareho nilang hindi napigil ang pagpatak ng luha sa kanilang mga mata. Pareho rin na masaya ang kanilang mga puso dahil matapos ang mahabang panahon ay muli nilang natagpuan ang isa't isa. Ipinaliwanag sa kanya ni Yaya Nita ang dahilan ng pag-iba ng pangalan nito. Dahil pala sa hindi marunong magsulat at magbasa ang lola nito noon kaya ang akala nila ay Sanita talaga ang pangalan nito. It turns out na palayaw lamang palayo ni Yaya Nita at ang tunay nitong pangalan ay Yaya Nita de la Silva. Naunawaan din ni Yaya Nita ang dahilan ng pagpalit niya ng pangalan at apelido. Ang ibig mong sabihin ay hindi ka talaga madaling makalimot at natatandaan mo naman ang lahat? Hindi makapaniwala na tanong ni Yaya Nita sa kanya. I was diagnosed with that condition before, pero naagapan ng gamot at therapy. It was Kyrie's idea na magpretend akong maging ulyanin para makahanap siya ng tapat na magiging empleyado ko. Siya rin ang rason kung bakit nawalan ka noon ng trabaho sa dati mo pinapasukan dahil gusto niyang sa amin ka magtrabaho. Paliwanag ni Elijah, ngunit bakas pa rin sa itsura ni Yaya Nita na hindi ito makapaniwala. I'm sorry for lying. Umiling si Yaya Nita kahit pa nabigla ito sa nalaman. Ayos lang. Nagulat lang ako. Mabait ang mga anak ni Yaya Nita at agad silang naging malapit kay Elijah. Inalok pa nga siya ng dalawa kung gusto niya ba raw ulit na bumili ng sampagita sa kanila. Pumayag naman siya pero this time ay bumili na talaga siya at nagbayad na rin siya na ikinatuwa naman ang dalawa. Si Bermuda ay naalis na sa trabaho ng tuluyan dahil sa nagawa nito habang si Esperanza naman ay binigyan nila ng chance na manatili sa mansyon. Here,
Got this for 8 million. Sabi ni Cowdy sabay lapag sa harapan ni Elijah ng isang maliit na box na laman ng singsing. Thanks. Saad ni Elijah, tinampot niya ang box para makita ang singsing sa loob. Good luck. Make sure she'll say yes. Hindi pa rin ako makapaniwala na magpo-propose ka na. Finally, after waiting for so long. Galingan mo ang speech mo mamaya, ha? Mahina namang natawa si Elijah, tsaka tumango. I will. Hindi ko na siya muling pakakawalan pa. Ilang linggo lamang wala nung malaman niya na si Yaya Nita at Sanita ay iisa lang, ay agad siyang pagpasya na mag-propose. Sobrang masaya ang mga magulang niya para sa kanya at ganun din si Cowdy. Sobrang kabado ni Elijah dahil baka hindi tanggapin ni Yaya Nita ang proposal niya. Mabuti na lamang at tinulungan siya ni Frixos at Philemon para makapag-propose siya ng maayos. Excited na kasi ang mga bata na maging ama siya. Mabuti na lang at worth it ang effort nilang lahat dahil tinanggap naman ni Yaya Nita ang alok niyang kasal. Yay! Masaya po kami para sa inyo, Mama at Papa Elijah. Masayang sabi ni Frixos habang si Philemon naman ay nakayakap pa sa binti niya. Salamat sa inyo mga anak. Masaya naman na sabi ni Elijah. Masaya si Elijah sa buhay niya kasama si Yaya Nita at ang dalawa nilang mga anak na ubod ng kulit pero mapagmahal at mababait naman. Nangako pa si Elijah na ibibigay niya ang lahat sa kanila. Gagawin niya ang lahat para mapasaya sila at itinuring niya rin na tunay na anak ang mga anak ni Yaya Nita. At kung meron nga mang ibang tao pa ang mas masaya para sa kanila, maliban sa kanilang dalawa ni Yaya Nita at ang mga anak niya, yan na ang mga magulang ni Elijah na natupad na ang pangarap na ikasal siya at nagkaroon pa ng dalawang cute na apo. Papa, lumapit si Philemon kay Elijah na abala sa pagbabasa ng magazine sa sala. Kasunod ni Philemon ang kuya nito. Bakit? May problema ba? Papa, si Lolo kasi binigyan kami ng pera, sabi ni Frixus. And ayaw niyo ba sa binigay niya? Umiling si Frixus. Hindi po, Papa, pero masyado pong maraming binigay niya. Hindi po namin mabilang. Mahinang napatawa si Elijah dahil sa kakaibang problema ng mga anak niya. Pinalapit niya ang dalawa sa kanya at pinaupo sa kanyang tabi. Ayos lang yun. Itabi niyo na lang para marami kayong pambili ng ice cream. Alam niyo naman ang lolo at lola ninyo. Gusto nila na tanggapin niyo ang binigay nila at gusto nilang lumaki kayo na spoiled. Kaya nga po, Papa. Sang-ayon din ni Frixos na tila napapaisip na kung ano ang gagawin sa ibinigay sa kanila ng lolo at lola nila. Ipapasok ko na lang ang binigay nila sa inyo sa savings ninyo. Para may gusto kayong bilhin, sabihin niyo lang sa amin ng mama mo at bibilhin namin agad sa inyo. Sabi na lang ni Elijah sa mga anak dahil mukhang problemado na rin ang dalawa. Huwag niyo nang alalahanin yon, okay? Sabay gulo niya sa buhok ng mga ito. Opo, Papa. Thank you po. Malambing na sagot naman ni Philemon at yumakap ito sa kanya. Ganon din si Frixus. Sa tuwing naglalambing ng ganito ang mga anak niya ay nagiinit ang puso niya dahil napakasarap sa pakiramdam na maging isang ama. I love you, Papa. Sabi ulit ni Philemon. I love you too, my children. Sagot naman ni Elijah at hinalikan niya ang tuktok ng ulo ng mga ito. Oh, hindi niyo ba ako mahal? Tanong ni Yaya Nita nakakapasok lang sa sala. May hawak na apple at isang kamay ay nakahawak sa malaki na nitong tiyan dahil buntis na ito sa bunso nilang anak. Mahal na mahal ka rin po namin, Mommy. Pati po si Baby. Saad ng dalawa kaya mas lalong lumawak ang ngiti ng kanyang mahal na asawa. Lumapit ito sa kanila at naupo na sa tabi ni Frixus. I love you, sweetheart. Malambing na wika ni Elijah sa asawa nang ngumiti. I love you too, honey. Mahal na Elijah ang pamilya niya at sa puntong ito ay wala na siyang ibang mahihiling pa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.